Namangka ka sa ilog, nagsagwan ka na nagsagwan, di mo alam kung saan ka papunta. Tama ba? So, ganyan ang goal. Okay? Ang goal, it will give you direction, okay, and give you focus, okay, on where you want to end up. So, ang goal is magiging, ang silbi nito is magbibigay ng focus sa atin kung saan tayo papunta. Okay? So, yan. Smart goal. Okay, sa pag-hit ng goal, napaka-importante dapat smart. Marami kasi may goal. Lahat naman tayo may goal, tama ba? Tama. Okay, kailangan yung ma-identify and ma-evaluate dito, i-consider itong smart goal. Kasi malaking bagay kapag yung goal mo is under ng smart goal talaga kasi achievable talaga yan. Okay? Ayan. Una-una sa smart goal, dapat specific ka. Okay? Kung gusto mo magka-kotse, anong kotse gusto mo? Anong kulay? Anong brand? Di ba? Automatic ba? Manual ba? Di ba? So, gusto mo magka-laptop, anong brand? Kasi mahirap kasi yung magsasabi ka ng gusto mong yumaman. Medyo yun malawak yung pagyaman Di ba? Hindi mo alam kung saan ka magsisimula kung yun yung goal mo. Tama? So, dapat specific ka. Gusto mo magka-kotse, anong kotse? Diba? Dito, nakakatuwa nga kasi sa atin din namin, no? Nag-uusap na rin kami ng mga sasakyan na ilalabas, no? Sobrang specific kasi brand, nandun na, yung kulay, nandun na, yung time kung kailan nire-release, nandun na rin. Kailangan specific kasi pagka hindi specific yung, yung goal mo, syempre mahirapan ka kung kailan mo ilalabas yan, di ba? Measurable. Pag sinabi measurable, dapat nami-measure. Diba? Yung goal na pipiliin mo, dapat nami-measure. Di yung tipo, ang goal mo dito, 1M per month. Wala ka namang grupo. Nakuha, no? Yes. Diba? Meron mga ganun tao. So gusto kong maging, maitama natin yung galaw-galaw sa simula pa lang. Kasi ito yung, nahirapan ka kasi kapag, lalo na ngayon, kung wala ka ngayon, hindi mo alam na ang goal mo, 1M pala. 100,000, wala ka naman palang grupo. Diba? So walang pakaswerte ng mga nakatan dito. At least, kahit na paano nagkakaroon kayo ng idea para maging ang goal, di ba? Next is attainable. Di ba? Attainable ba yung goal mo? Di ba? Sabi dito, jet plane in 1 year. Di ba? Gusto mo makapunta sa Mars, attainable? Kaya, pero di ba? Sa 1 year, di ba? Pero may nakakagawa. Why not, di ba? Mag-work ka sa NASA, di ba? So, attainable dapat. Ang income na 20,000, attainable ba? Yes, attainable ng 20,000. Bilang nagsisimula ka sa negosyo natin. Di ba? Ang 10,000 o 15,000 is attainable amount. Di ba? Kung mag-goal ka sa negosyo natin. Di ba? Dapat realistic. Di ba? Baka mamaya ang goal mo, sobrang realistic. Mamit mo yung mga leaders mo, mga members mo sa Europe. Di ba? Medyo challenging yan. Medyo hindi siya attainable. Hindi siya di ba? Siguro 10 years from now, 5 years from now, di ba? So, dapat realistic yung gusto natin magawa. Okay? Next, syempre, napaka-importante, dapat may deadline. So, pag sinabing deadline, time ba? Diba? Ibig sabihin, meron kang start ng goal mo at merong finish line, di ba? Kasi napaka-importante yan. Bakit may deadline? Kasi ito yung magsisilbing urgency natin. Bakit natin i-hit yung goal? Di ba, meron kayo, sabi ito sila yun, binabasa lang ako, na yung yung kwarto mo daw, kaya mo linisin ng isang buwan yan. Pero kaya mo rin daw linisin yan ng isang linggo. Nakuha niyo? Yes. Parehas may deadline, 1 month and 1 week. Ang pinagkaiba, yung 1 week, mas mabilis yung galaw. Diba? Pero ang punto, nalinis. Diba? Kung kailan, diba? Kung syempre gagawin mo isang bagay, papatagalin mo ba? Kung kaya mo naman papaisiin. Tama ba? Tama. Diba? Doon ka sa mas real, ayun, grabe, pasok po sa, palapakan naman natin yung ating Ayan. Ayan. So, at the same time, bakit may oras, may deadline? Kasi, mahirap magsabi na may ganun mayroon pa dito, gusto kong yumaman someday. Kailan yung someday? Diba? Sa calendar na walang someday, Monday lang yan, Tuesday, Wednesday. May nakita ba kayong someday doon? Di ba wala? So, ibig sabihin dapat specific na may deadline. So, napaka-importante ng oras kasi ito yung magiging, ito yung magdidictate ng galaw natin kung bibilisan ba natin or babagalan. Minsan, di ba,
pagka sa school, napansin niyo dati sa school, binigyan din ng project ng teacher natin. 1 month yung project. First week, wala, petics ka pa eh, di ba? Petics ka pa. Second week, petics ka pa. Pangatlong linggo, doon ka ng konting nare-remind na may project ka pa. Pero natatapos mo yung project mo, pang ano na, sa last week na. Pansin niyo yan? Di ba? Kasi, masyadong mahaba, di ba? Nagkakaroon ka ng emergency kapag patapos na. Tama. Di ba? Meron mga kilala, ganun. Sa pag-iit ng goal sa Spartans, kung patapos na yung goal, doon naghahabulan. Di ba? Di ba? Ganun. Pero, totoo yun, di ba? Pero, in reality, di ba malaking bagay na kailangan, kung magsaset ka ng goal, dapat may deadline. Di ba? Yung deadline na hindi ka magiging kampante, di ba? Hindi ka magiging petics lang sa galaw mo, dapat yung deadline na mas ikapag-grow mo. Di ba? Yung tipo pagkatapos mo mahit yung deadline na yun, alam mo yun, ang sarap sa feeling. Di ba? Yung iba kasi sa pag-hit ng goal, sa simula, petics eh, petics. Yung hirap na doon sa dulo. Di ba? Pwede mo nang baliktarin sa una yung hirap, sa dulo, bago matapos ang goal, doon ka naman petics eh. Tama ba? Oo, kasi ganun kami sa Legends Empire. May mga goal na sa amin si Vice na alam mo yun, 1 month, pero tinitira namin ng 20 days. Di ba? May ganun kami mindset. Ayan. So, ibig sabihin, napakahalaga ng oras. So, ibig sabihin, simula ngayon, dapat huwag ka magsayang ng oras. Okay? Simula ngayon, after na to, dapat magpaset ka ng goal sa mentor mo, eh, huwag mo sasayangin ng oras. Lalo na yung may mga goal. Lahat ba dito may mga goal na? Yes! Nakaka-excite ka kasi may naririnig daw kanina, -2 ka na. Di ba? Nakakatawa kasi syempre, yung sistema nila guys, ganun din napapasa sa amin, no? Pagka may pay-in, minus din kami minus sa GC namin. So, nakakatawa. Ganyan siya. So, sabi dito, a goal is a dream with a deadline. Internet. Internet. Okay. Ay, masig na. Okay naman. Okay. Okay. Nasa, ano ba? Alright, next natin. So, kailangan mo mag-set ng goal. Okay? So, napaka-importante niya sa bawat isa nandito, may goal ka. Kung wala ka pang goal, right after ng training na to, magulit ka sa mentor mo, magpa-goal ka na sa kanya. Pero bibigyan ko kayo ng idea pagdating sa mga goal natin kay Spartans. No? Paano tayo magsisimula? Una, syempre, sa pag-set ng goal, may short term yan, may mid-term yan, may long term, and yung ultimate goal o yung deepest part natin. Okay? Kasi syempre, dapat na-identify mo rin yan eh. Di ba? Yung sabi ko sa inyo, mag-hit ka ng sasakyan in 3 months. Medyo ano yun. Kaya naman, di ba? Kaya naman kung ipupush mo yung sarili mo, pero dapat may deadline ka, di ba? Ayan, next natin. Okay, short-term goal. Bigyan ko lang kayo ng example. Pwede nyo itong i-hit. Okay, sa lahat ng mga nandito ngayon sa Zoom, isulat nyo to kasi pwede mo itong i-hit. Okay, daanan mo to. Mas masarap padaanan mo to. Okay, kasi ganito yung ginagawa natin. Okay, sa short-term goal, okay, you can hit in a month or to 6 months. Okay, so ibig sabihin, ayan, pwede mo ito makuha in just 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, and 6 months. No? Unang-una dyan, inuna ko talaga ang skills. Okay, napaka-importante ng skills sa negosyo natin. Okay, sabi nga natin, ang pera, papasok yan pag may skills ka na. Tama ba? Oo, kasi may isang training tayo natin kay Coach Kyle. Ang skills ang magpapasok ng malaking pera sa atin. Okay? So, napaka-importante yung mga basic na skills na kailangan nyo matutunan. Lalo na kung medyo tumatagal ka na, baka mamaya matagal ka na, hindi ka pa marunong mag-present. Diba? Baka 6 months ka na or more, hindi ka pa marunong mag-present. Diba? Nakakaano yun, diba? Gusto mong mabilis, gusto mong resulta malaki, gusto mong kumita ng malaki, dapat di-deadline na yung sarili mo. Diba? Unang-una dyan, pamang-prospect, inviting, presentation, ABC rule, follow-up. Guys, sobrang mahalaga nito. Okay? Kasi ito yung foundation ng negosyo natin. Okay? Kung gusto mo ma-hit yung goal mo, dapat itong skills na to na ma-master natin. Napaka-importante niya. Lahat ba nung nandito marunong na mag-present? Yes. Sino yung hindi pa marunong mag-present? Ayan, so meron pang hindi marunong mag-present and pag-guide na lang, no? And I hope sana willing ka magpaturo.
Okay? Kasi para sa yan. Okay? Next, i-goal mo rin na maayos yung iyong structure, yung iyong multiple accounts, huwag ka magpapabara. Okay? Kasi sabi nga natin sa training, ang isang factor para kumita ka ng malaki is naka-multiple accounts ka. Tama. Okay? Kasi baka gusto mo kumita ng malaki, isang account ka lang, mahirapan ka nun, pagod na pagod ka. Tama ba? Tama. Oo, kasi sobrang laking factor yan. Meron kami dito, kumikita ng malaki because of multiple accounts, no? So, ayusin natin yan, mga mentors, no? Apply. Next, i-goal din natin yung 20 strong leg. Kaya sobrang powerful nito, itong 20 strong leg na to. Eh, sobrang, ang ganda ng sistema niya. Okay, ngayon, grabe, mamaya meron ako isa sample sa inyo, no? Na grabe, no? Kahit, actually, 1 month, kaya tirahin ng 20 strong. Kasi may nakakagawa sa team namin. Sobra akong na-amaze kasi grabe yung power at tulungan niya talaga. Di ba? So kung ikaw nagsisimula ka ngayon at pinahit ka ng mentor mo, 20 stroke. Okay? I-hit mo yan, daanan mo yan. Okay? Next, syempre 10 pairs. 20 pairs, cheque. Ano yan? Magkaroon ka dapat ng cheque. Cellphone, tablet, kung wala kang ayos sa cellphone, i-goal mo rin yan. Alright? Laptop, and syempre maging top earner. Lahat ba na nalito gusto maging top earner? Yes! Meron kasi ako mga kilala, ayaw mag-top, gusto lang kumita. Di ba? Parang ano, ay gusto mo lang kumita, taasan mo yung kita mo, magiging top earner ka. Correct. Okay, so i-goal mo kung ano man sa dalawa yung motivation mo, mag-top earner man o kumita, dapat galingan mo na lang sa dalawa. Okay, kasi yung dalawa na yun, tatamaan mo naman yun eh. Okay, kasi may mga ganun tao, yung ano, ayaw na mag-top, ayaw mo kilala, mga downline na lang. Pero siguro di pa kasi nila naiintindihan. Okay? So napaka-importante, dapat i-goal mo mag-top. Okay? Kasi malaking bagay yan na kung gusto mong ma-stretch yung limit mo sa negosyo natin, kasi meron kasi tao na ano nagkakaroon ng doubt sa sarili nila. Di ba? Nakaya ba nila to? Di ba? Baka hindi pa para sa kanila. Di ba? So, kailangan i-stretch mo yung potential mo sa negosyo natin. Okay? Ayan. Yan yung mga short term natin. Dadaanan na natin yan para magkaroon kayo ng idea. Okay? Mid-term goal. Okay? Ito, napakaganda nito. Bakit? Pwede mo ito makuha in just less than a year or more than 6 months. So, unang-una dyan, sa skills. Palagi tayo sa skills. Skills is yung to train leaders. So, sabi ko nga sa inyo sa team namin, ang pinaprogram namin sa Legends Empire, kung ikaw nagkakagrupo ka, nagkakatao ka, step up ka. Okay, magturo ka. Yes. Huwag mo antayin si upline. Magtanong ka kung ano yung tuturuan ka namin. Kasi syempre, goal natin dito, lumaki. Di ba? Lumaki yung grupo. Di ba? Hindi namin kayang hawakan. Ako lang ng 100 yung buong legends. Ako yung nag-handle. Bakit nagiging marami ang legends? Because may leaders. Okay? So yung leaders ko, pinaprogram namin sila na dapat magkaroon ka rin ng leaders mo. Kung ikaw leader ka ngayon ni upline, ikaw may upline ka at naging leader ka niya, dapat ang mindset mo may sarili kang leader. Kasi hindi ka lalaki pag nakalilay ka palagi kay upline. Diba? At lalaki ka, lalaki ang grupo mo, lalaki ang kita mo kapag mayroong kang grupo. Kapag mayroong kang leader na nililid, na mayroong kang pinatanungan. So napaka-importante na sa skills, di ba, unti-unti, mag-lead ka ng tao. Okay? Mag-lead ka ng mga i-build natin. Okay? You can do the business even without your mentor, your upline. So, in just 6 months, i-maximize mo. Actually, meron akong dealer dito. Sila Atmates. Bumaba ako ng June. Wala akong isang buwan doon. Pag-alis ko, sila na nag-step up. Wala pang 2 months. Pero grabe, step up na sila. Kaya, resulta, no wonder may resulta. Tama ba? Kasi kahit wala ako doon, tumitira sila. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Yes! Ganun kabilis. Bakit mabilis ang resulta? Kasi, hindi siya naghihintay sa akin. Diba sila Upchoy, sila Abjoal sa Tacloban, sila Prahima, diba sila Edmer, humahataw sa online kahit wala ako. Yan yung nagpapalaki ng kita. Bakit talaki ang kita mo? Kasi hindi ka din depende sa upline mo. Yes! Diba? Ang pagkita na malaki, huwag mong iasa sa iba. Okay? Wala ka ibang asahan, kundi sarili mo lang dito. Diba? Kahit wala yung upline mo, grabe, kikita ka talaga dito ng malaki. Kailangan mo lang maintindihan na may sarili kang galing, may sarili kang potential. Okay, huwag mong i-close yung potential mo kasi meron kang iniisip na iba. Okay, kailangan ilabas mo yan. Okay, kasi hindi mo malalaman, mamaya nandiyan pala yung paglaki ng grupo mo. Di ba?
Pangalawa, kailangan in just 6 months or 1 year, dapat nasa plano mo na maglabas ng sasakyan. Actually, bakit na-program kami ngayon na maglabas ng resulta? Kasi 2 taon na si Spartans. Di ba? At ang 2 taon is napakahabang panahon na yan para hindi mo mailabas yung sasakyan. Tama ba? Tama. Napaka-importante, kung ikaw apply ka, ilabas mo yung resulta mo. Bakit? Baka kasi ikaw yung nagiging bara sa grupo mo. Bakit yung ilalay mo hindi naglalabas ng resulta? Meron ako mga downline si Elmer. Sabi niya kay Rosella, ibalik mo yung pangalan mo sa top. Sabi ko naman si Rosella, sabi ni Rosella, ikaw nga, wala ka sa top area. Ibabalik sa'yo ng tao mo, huwag mo ipupush yung tao, gawin yung mga hindi mo pa nagagawa. Tama nyo, ulitin ko, huwag mo ipupush yung tao mo, yung bagay na hindi mo naman nagagawa. Di ba? Kasi mahirap yun. Babalikan ka ng tao mo. Kung gusto mo mag-top earner siya, mag-top earner ka muna. Tama? Kung gusto mo maglabas ng sasakyan yung downline mo, leader mo, maglabas ka muna. Kasi babalikan ka eh. Ikaw at ikaw talaga yung babalikan, mapuputasan talaga tayo eh. Kaya i-goal mo, dapat, di ba, ngayon pa lang, nagpaplano ka na, nag-goal ka na. Sa totoo lang, mamaya bibigyan ko example, paano mag-hit ng goal. Kapag ka matututo ka na paano mag-goal, madali. Sa totoo lang, madali. Mamaya, bibigyan ko kaibigan. Basta gusto ko sana sa lahat naman nandito, magkagaling 2 years, 3 years, 4 years ka kay Spartas, hindi wala ka pang resulta. Okay, especially yung mga sasakyan na yan. Bakit sasakyan? Bakit hindi ano? Kasi may madamay ako, bahay mo na ako. Bahay. Wala namang masama dyan. Sabi niyo? Pero bakit sasakyan? Kasi hindi mo naman madadala yung bahay mo sa prospect mo. Di ba? Pupunta ka sa prospect mo, gagawin yung kusina nyo. Di ba? Sa totoo lang. Ang ipakita mo resulta, yung natuturo mo. Nakuha nyo? Eh, bisa sa result yan. Bakit kailangan mo na sasakyan? Kasi pag may sasakyan natuturo, pag titiwala yung tao, may resulta ka, yung magiging resulta mo, yung kita mo, yun yung ibili ng bahay mo. Last na yung bahay. Nakuha nyo? Dapat ngayon ka lang, nagpaplano ka na anong sasakyan. Pagkano yung kailangan mo down payment. Diba? Ano yung magkano yung magiging monthly, ilan yung grupo, ilan yung leaders kailangan ko para ilabas mo yung sasakyan na to. Tama ba? Kaya huwag kayong magpapabara. Baka mamaya mayroon ng downline sa ilalim mo, gusto na maglabas sa sasakyan, may dream board, may ano na yan, dream board na sasakyan. Kaso nga lang, natatakot na ilabas yung sasakyan niya kasi yung apply niya, walang sasakyan. Baka nasabi isipin niya, si apply niya, natatakot walang sasakyan, ibig sabihin, mahirap. Mahirap siguro ilabas yung sasakyan kasi si apply wala. Nakuha nyo? Iba ka mas may baliw pa dyan, nag-i-intend ka lang sa'yo, ilabas mo yung resulta mo. Baka mamaya, paglabas mo ng resulta mo, yan na yung magpapaputok ng grupo mo. Diba? Mas lalo maniniwala yung mga tao mo na, ay, kaya-kaya pala, ilabas mo yung resulta ko kasi nagawa niya apply. Diba? So, okay lang ba sa lahat ng mga nandito? I-goal natin yan. Okay lang, ipaayos yung bahay, pero saka na yung bahay, ha? Sakali lang. Hanggat maaari lang. Kasi para sa inyo naman to. Wala namang masama. Kasi meron nga ako dito, naunahan ako. Si Apates, diba? Grabe, no? Wala pang 1 year. Mag-1 year pala si Apates. Nakabili ng 400 hectares. 400 hectares na lupa. Wala pang 1 year. Pero yung resulta niya, may 400 hectares na lupa. Alam niyo yung kagandahan? Mismong sa Panglao Beach. Diba? Ang Panglao is, grabe yung grabe yung tourist spot yan, diba? So, nakamiss kasi ibig sabihin, may nakakagawa. So, sabi naman namin yung matas ngayon, sunod na, sasakyan na yung i-goal mo. So, yun na, nagpaplano rin siya kung sasakyan. Kaya i-goal namin yan. Kaya, sabi ko sa inyo, ngayon pala, magplano na kayo. Okay, malayo pa man, nagsisimula ka ngayon, dapat malinaw na sa'yo, ano yung pupuntahan mo? Ano yung makukuha mo? Diba? Sabi ko sa inyo, dapat may goal, yun yung magiging direction mo. Diba? Pag wala kang goal, papasasan ka mapunta. Tama ba? So, kailangan importante na magplano mo na ngayon pa lang. Okay? Siyempre, travel incentive. Nakaka-amaze kasi ang dami natin kasama sa Bali, Indonesia. Diba? Nakaka-amaze. Ang isang pioneer na company, hindi nawawala ng travel. Napakabihira yan. Sobrang bihira to. Kahit sabihin ko sana, tumigil sa ibang company, walang travel.
Huwag na lang kayo tumingin. Basta ako na nagsasabi sa inyo. Napakaswerte nyo kay Spartans Worldwide. Tama. Kasi sabi ko nga, no, from our past company, hindi ko na-experience yung mag-travel. Siguro sa grupo namin nakapag-travel kami, pero yung libre ng company, wala talaga. Dito ko lang na-experience, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ang dami kong travel na libre ng company na na-experience ko kay Spartans. And pinapalakpakan yan. Sino ba naman ang ayaw mag-travel? Lahat naman tayo kasi travel. Tama ba? Tama. Kasi libre. Di ba? Kaya sulitin nyo, i-goal nyo to kasi may upcoming tayo mga travel. Okay, huwag kayong pumayag. Medyo na-delay ngayon kasi meron lang mga kailangan ayusin. Pero ang importante, hindi yun hindi yun hindi yun negative. Okay, ang tamang mindset ko doon, mas dapat galingan ko ngayon kasi pag nag-start yung travel next month, ready na ako. Tama ba? Tama. So, i-ready mo na yung sarili mo. Ngayon pa lang, sa susunod na travel na mag-open ngayon yun, palampakan yung nga rin ang pangalan. Diba? Sa lahat ng mga nasa Zoom, gising pa ba? Gising pa? Gusto niyo sumama sa travel? Ayan. Madali lang mag-hit ng travel. Madali lang. Sabi nga na Elmer madali lang pala hit ng Bali, Indonesia. Sabi niya sa akin, ilan yung pairs ng Bali? 25 pairs. Sabi niya kasi last month, grabe yung pinasok niya accounts. 30 plus, parang ganun, accounts ang pinasok ni Elmer. Kaya no wonder, di ba? 5 weeks, kumita ng 100,000. Di ba? Alam ko lang nga. Sabi niya, yung Bali, Indonesia, kayang-kaya para talagang pilit. Di ba? So, ayan, next natin. Ayan, long-term goal. Siyempre, yan na yung long-term, yung house and lot, di ba? Kung kukuha ka na lang din ng bahay, sabi ko pa sa inyo, okay, maniwala lang kayo sa plano na nasa itaas. Okay? Huwag niyong ipilit yung bahay ngayon, kasi baka mamaya, mas maganda pala yung bahay na piniprepare sa atin 3 years after kay Spartans. Tama? Kung yung nahin mo yung bahay ngayon, hindi mo pa mapupush yung magandang bahay kasi hindi pa ganun kalaki yung grupo mo eh. Tama ba? Yung bahay, makukuha mo yan 2 years, 3 years to 5 years from now. Kailangan mo lang seryosohin yung unang 3 taon mo kay Spartans. Tama? Doon ka magkaroon ng magandang bahay. Kung tataya ka na lang sa bahay, dapat diba, sabi nga nila sino ba yun? Si Upchoy, sabi niya sa akin, ang ganda kasi ng bahay nila Choy Sabi niya, kung malaki yung gagastusin, hindi ko naisipin yun. Importante, maganda yung bahay at may peace of mind. Diba? Kung magkakaroon ka lang din ng magandang bahay, dapat yung sobrang worth it, isang bagsakan, isang labas ng pera yan eh. Kung uunahin mo yan, baka mamaya, bitin ka pa sa bahay na yan. Pag after 5 years, kukuha ka na naman ng ibang bahay na maganda. Yes. Diba? Kaya na ngayon yung maintindihan, bakit ang nilalabas ng mga networkers sa sakyan. Okay, Yes. Kasi pangataw diba? Pagdala ng product, sipin nyo si Upjoy. 12 package. Paano niya nabibigyan yung products niya? Wala sa sakyan si Upjoy. Diba? So, yun yung importante. Na kapag may sasakyan ka, hindi lang 12 package yung hawak mo. Diba? Ako ngayon, yung sasakyan ko, yung GBM Grand, 12 na box yun. Ako nasa 60 package yun. Kaya kong hakutin. Kasi may sasakyan. Tama? So, hindi po sa nagmamaya ka na. Gusto ko lang magkaroon kayo ng idea. Ano yung magiging buhay mo kapag may sasakyan? Tama. Diba? Kasi dumaan din po ko sa ganyan na magdala ka ng yung ganda-ganda mo, tapos dumaan ka ng lesson up. Tama yan. Diba? Lagi ko Totoo lang, di ba? Kaya, napaka-importante kasi panghataw mo yan. Okay, yan yung magagamit mo, maisasakay mo yung leaders mo, madadala yung mga package mo, makakapunta ka sa iba't ibang lugar, makakahataw ka, convenient. Tama ba? Tama. Kasi ba, lalo ngayon, panahon na to, isipin mo, umuulan, no? Si Abjel na nakikita ko. Dumating si Abjel, basta-basta. Parang siyang basang sisiw. Yung ganda-ganda ni Abjel, pero nabawasan ng porsyento. Kasi basta-basta. Maganda si Abjel. Pero, di ba, isipin mo yun, dumating kang basta. Di ba, ang negosyo mo, 2.4 million yung binibenta mo. Tama ba? Tama. Yes. Di ba? Tama. Kaya dapat, mo, bilisan mo talaga. Mas bilisan nyo kasi para sa inyo naman to Diba? At para mas mabilis tayong makapag-share ng opportunity sa ibang tao. Kapag may resulta ka, mabilis ka lang ang closing.
Ako na nagsasabi sa inyo. Okay? Yan. Ito, debt-free. Napakalaking isisingit ko lang kasi marami akong mga member na ang goal nila, lalo ng mga teacher, gusto nila maging loan free. Okay, yun. Lahat naman siguro, ewan ko lang kung lahat ba. Pero, Yes. marami dito may mga utang. Tama ba? Yes. Okay. Yun ang mag-goal. Tama talaga may content. Okay, pakita niya din sa chat box na may mga utang. Yes. Kaya, huwag niyo sabihin kung magkano. Okay, kasi yan yung isang goal natin. Di ba? Ang goal natin, hindi lang basta kumita. Maging, alam mo yan, wala kang stress na isipin. Di ba? Eh, marami kasi Pilipino na napapasok yan. Eh, syempre, di natin masisi, sa hirap ng buhay, napapasok talaga yan. Okay, pinasok ko lang kasi may mga teacher tayo na taga-loan doon din talaga. So, ang goal nila is maging loan free sila. Okay, so, syempre, mawala yung mga utang natin sa mga pinagkakautangan natin. Kasi, singit ko lang din, okay, sa negosyo, okay, kailangan dito, syempre, tamang tao ka. Okay? Pagdating kasi sa pera, malaking factor kasi yung success mo sa negosyo. Okay? Ang pera, kapag pinagkatiwala sa ng tao, huwag mong sasayangin. Huwag mong gagamitin sa ibang bagay. Okay? Kasi, hindi natin pwedeng mailigtas natin yung sarili natin kasi may pera tayong hawak. Pero, hindi ka talo ka talo ka sa totoo lang. Pag nagamit mo yung pera sa ibang bagay, meron kang taong hindi mo binayaran, pinagkakayataman, hindi mo binabayaran, talo ka hindi ka nakaisa sa totoo lang. Gusto ko lang maging real talk tayo ngayon. Kasi kung gusto mo maging successful sa negosyo, dapat wala kang atraso kahit kanino. Totoo yan. Maliit man yan o malaki, kahit malaki. Diba? Dapat maramdaman ng pinihiraman mo o may pinagkakautangan mo na, pasensya na, hindi ka magawa ngayon, pero unti-untiin mo lang. Diba? Hindi yung mawawala yung tiwala ng tao. Kasi isipin mo sa maliit na bagay, sinira mo yung tiwala ng tao, paano pa kayo sa malaki? Diba? Kaya kung ito yung negosyo natin, nag-handle tayo ng pera. Huwag natin sisirain yung negosyo natin dahil lang sa, alam mo yun, maling gawain. Okay? Mahihirapan tayo maging successful. Okay? Kasi baka ma-tempt kayo. Di ba? Dating yung time, ang hinawakan yung pera. Ang pumapasok na pera sa akin, ang pumapasok na pera sa akin, sa wala akong dyan. 6 digit talaga yan. Pumapasok talaga yan. Nag-half million pa nga. Pero, mas mas doon tayo sa wala man nakakita sa atin, pero yung Diyos, nakatingin sa atin yan. Kung nasa tama ka pa bang landas. Diyan ka i-test. Bago ibigay sa iyo 2.4 million, i-test ka muna ni Lord sa maliit na bagay kung mapagkakatiwalaan ka ba. Kaya gamitin mo sa tama. Kung kuha ka ng tama, huwag kang maumisa sa ibang tao. May hiraman ka, bayaran mo. Kung malaki yan, unti-untiin mo kasi hindi ka nakaisa sa kanya. Di ba? Darating yung time, mas kailangan mo yung tao na yun. Baka mamaya hindi ka makaulit kasi sinira mo na yung tiwala sa kanya. Tama ba? Tama. Siningit ko lang kasi baka ma-encounter nyo. Okay? Baka ma-encounter na naman. Kung natin sisirain yung negosyo natin dahil sa maliit na halaga. Kung meron tayong pinagkakairaman, ibalik natin yan. Okay? Kasi, promise, mahirapan kang umangat. Mahirapan kang umangat kung meron kang ibang tao inaagrabyado. Nakuha niyo? Yes. Ayan. Next, syempre, ultimate goal, syempre, magkaroon ng mga properties, di ba? Time freedom, financial freedom. Yun naman talaga yung goal natin. Tama ba? Di ba? Ayaw natin habang buhay kami yung mag-i-invite. Di ba? Di ba? At the same time, may oras sa family. Alright? Daily goals. Okay? Nakita nyo kanina, short term, mid term, long term. Tama ba? Guys, itong tatlong goal na to, para makuha mo itong tatlong goal na to, dapat hindi ka nawawala sa daily goals. Okay? Bakit mo makukuha yung malaki? Kasi sinimulan mo sa maliliit. Okay? Ang pag-hit ng malaking goal, malaking factor yung pag-hit mo ng daily goals. Okay? Ano ba yung ano ba yung daily goals? Sabi dito, ang long-term goals daw are great. Okay? But they are easy to lose sight of. Mabilis silang mawala. Okay? Daily goals allow us to act on the micro. Okay? Sa mga maliliit. Okay? While nagpo-focus tayo sa malaki. Tandaan nyo kung gusto ko, for example, gusto mo magkaroon ng sasakyan,
in just 1 year time. Okay? Actually, kahit 6 months, kailangan mo ng down payment, 150,000. Di ba? Sige, mamaya, dadaanan natin yan. Pero napakalaking factor eh. Sabi ko nga sa inyo, yung pin, nalilipin yan. Di ba? Tawa siya. Di ba? Napakalaking factor kasi na para mahit mo yung malaki, yung daily mo, yung activity mo daily, ano ba yung hinihit mong quota daily. Malaking factor yan para mahit mo yung malalaking goal mo. Baka mamaya, may goal kang malaki, pero yung daily goal mo wala. Wala kang activity, wala kang quota, ilan yung kakausapin mo. Diba? Wala kang tinuturuan, wala kang naduduplicate, wala kang nabibuild. Paano mo makukuha yung malalaking goal mo? Nakuha nyo? Yes. Kaya sabi nila, maganda yung malaking pangarap, nasa dream board na natin yan. Pero, bakit unti-unti nawawala yan? Kasi hindi ka naman gumagalaw everyday. Wala kang ginagawa everyday. Di ba? Kaya nakakalimutan siya. Nagiging malabo na sa'yo. Minsan yung iba, 3 months na. Hindi pa rin, wala pa rin mga activity. Yung dream board nila, nagiging malabo. Ang naiisip nila, kung si binata ng Spartans. Pero ang totoo nun, kung ginalingan mo everyday, daily may ginagawa ka, yung malaki mong pangarap, unti-unti nagliliwanag yan. Unti-unti yung sasakyan mo, nagiging malinaw na sa iyo yung manubela, di ba? Nagiging malinaw na sa iyo yung 4 na gulong, di ba? Yung windshield, di ba? Nakakatotoo yun kasi ramdam mo, mararamdaman mo eh. Di ba? Unti-unti, may pay ka ngayon, kumita ka ngayon, 10,000, 20,000. Na-excite ka, kaya mas na-excite ka sa pupuntahan mo, yung sasakyan na gusto mong makuha. Kasi ngayon pa lang, nakuha mo yung maliliit eh. Nakuha nyo? Tama. Kaya napakalaga ng daily goals. Dapat nagsiset din kayo ng goals every day. Daily, ilan yung makausap, ilan yung tuturuan, ilan yung i-meeting, ilan yung quota mo every day. Ano ba yung quota mo every day? Dapat mag-set din. Okay? Yan. Next. Ayan, ito na. Are you a goal setter or a goal getter? Dalawa yan. Akala nyo, isa lang yan ha. Yung taong goal setter, yan yung mga gigil. Sumisigaw, ilalabas ko na yung resulta ko. Ilalabas ko na yung sasakyan ko, ganitong buwan. Pero kinabukasan, tulog. Yan, di ba? Or ikaw ba yung goal getter? Na whatever it takes, tinitira mo yung goal. Alin ka sa dalawa? Oo, di ba? Kailangan, syempre, magising tayo sa realidad na hindi lang tayo basta tira ng tira, di ba? Ayan. So, hindi ako makakapag-decide kung alin ka dito sa dalawa. Ikaw makakapag-decide niya. Kasi kung tao, kung ikaw yung goal set getter, kapag may goal ka, tinatrabaho mo. Kung ikaw yung goal setter, after mong mag-set ng goal, may iba ka na ginawa. Busy ka na sa ibang bagay. Nakuha nyo? So, declare ka lang ng declare. May mga ganon. Nag-declare ngayon, nag-declare next month, pero okay lang naman mag-declare, wala masama doon. Pero importante kasi, natirahin mo yung diniklare mo. Okay? So, ayan siya. Ayan. Ayan, bigyan ko kayo ng sample computation. Sabi ko pa sa inyo, kung marunong ka mag-set ng goal, marunong ka mag-compute, nagiging madali ang income o yung goal mo. Ito, sample lang naman yan. Sample. Kasi, para magkaroon kayo ng idea. Sabihin natin, 100,000. Gusto mo ng 100,000. 3 months time, gusto mo ng mga pang-down, 100,000 sa sasakyan. 3 months time. Malaki ang 100. Malaki, tama? Yes. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Tama? Yan. So, kailangan natin ng 100,000 in 3 months. Ibig sabihin, lumalabas na kailangan natin ng 33,000 per month. Nakuha nyo? Yes. Sa isang buwan, yung 33,000, kailangan natin ng 8,333. Nakuha nyo? Per week. Okay? So, yung 8,333 per week, paano mo kikitain yan? Maraming option. Napakaswerte natin kay Spartans kasi lumaki pa sa mga babanggit ko. Ayan, napakaswerte natin kay Spartans. Bakit? Ang daming ways to earn. Di ba? Hindi lang basta mag-invite, hindi ka lang basta nakikita eh. Sipin nyo, how many pay-ins or do you need for you to earn your target income per week? Ito pay-ins ang usapan para mahit mo yung 8,000. Nilabas ko na dito yung kita mo sa ticketing. Kasi di ba kumikita sa ticketing, tama ba? Kasi pwede, may kumikita sa products, tama?
Tama. Di ba? May kumikita sa mga Gcash. Actually, may member kami. Ayun nga ako kay Henry, di ba? Nasa ibang bansa, 200,000 transaction ng Gcash. Di ba? Di ba? Isipin nyo yun, ha? Bibili ako sa salapak. Hindi, kailangan natin i-hack natin. Kasi ibig sabihin, kung may nakakagawa, di ba? Ibig sabihin, totoo si Spartans. Correct. Tama. Di ba? May kumikita. Isipin nyo, ha? Ito, pay-ins pa lang to, ha? Sa network side to. Okay? Kung kailangan mo ng 8,333 ang income per week, kung pamaris mo yan, di ba? 4 to 5 accounts per week. Kasi isa account dyan is GC. The rest is may 88 ka na lang kung naka-multiple ka. Okay? 4 to 5 accounts per week. So may ratio tayo. Ito, ratio na naman sa amin. So sa team nyo, may alam ko may sarili kayo ratio. Yung iba, 3:1. Yung iba naman is 10:1. Di ba? May ganun eh. So depende kung ano yung ratio ng team nyo, yun yung sundan nyo. Okay? So sa amin, 5:1, dapat may lumusot na isang pay. Okay, so ibig sabihin kung kailangan natin ng 5 accounts per week, para magkaroon ng isang pay-in, 5 invites, kailangan mo na 25 na invites para lumusot yung 5 pay-ins. Ako kung direct, labas pa dyan yung multiple accounts. E paano kung isang tao lang yan, straight na 5 accounts. Eh di natira mo na yung 8,000 plus na income. Tama? So, nag-guess po ba sa lahat ng mga nasa Zoom? Ayan, ano na lang kung meron din naiintindihan. Okay? So yun nga, 5 accounts per week ang goal mo. 5:1 ang ratio, 5 invite, isang pay-in. So para makuha mo yung 5 pay-in, kailangan mo ng 25 na invites. Or, okay, 3 to 4 invites per day. Okay? 3 to 4 invites per day in 1 week, lumalabas na parang 28. Okay, doon tayo sa pinakamalaki. Okay? So 28 invites per week. Huwag yung tingnan yung per week na 28, mabigat. Ang tingnan ko lang, ito, 3 isang araw, 4. Tama. Tama niyo? Yes. Kasi yun yung minsan nagiging hindrance natin sa pag-ataw eh. Tinitingnan mo yung malaki, 100,000. Hindi mo tinignan na maliit na pala kung gagawin mo siyang daily. Tama. Di ba? May mga ganun kasi. Kaya nakatingin sila sa malayo, pero nakakalimutan nila yung maliliit. Sabi nga nila, di ba, paano mo raw kakainin yung elepante? Di ba? Kakainin mo siya ng buo or i-slice mo siya. Nakuha niyo? Yes. Di ko alam yung English yun eh, pero di ko naman. Sinadis tayo eh. Ayan. So, ibig sabihin lang nun, di ba, parang pizza, hindi mo naman makakain ng buo yung pizza eh. Di ba? Kaya nga i-slice. Tama? So, ganun din sa pag-hit ng goal. Okay, tingnan mo na makakain mo yung buong pizza, pero unti-untiin mo siya. Tama? Ganun din sa hit ng goal. Para makuha mo yung 100,000 in 3 months, sundan mo lang to, 3 to 4 invites per day. E paano kung may downline ka na? May katulong ka sa pag-invite. Tama? Yes. Eh kung 5 invite mo, na yung total, wala mo yung invite mo, ay yung member mo na 5 kayo, isang invite lang. Di ba sabi ko sa inyo, mas napapadali ang pag-hit ng goal kapag lumalaki ka, lumadami ka. Tama. Di ba? Kaya nga yung value and division, hindi ko na-hit yun personally. Tinulungan ko lang yung member ko na na-hit. Tinulungan ko yung net-invite ko na na-hit. Para tamaan na lang din sa akin. Kaya nga malaking factor pag mayroon kang grupo. Okay? Kaya ngayon, sabi ko nga, kung mayroon kang member ngayon, isa man lang yan, 2, mag-goal kayo. Tama. Mag-goal kayo. Huwag mo lang sa isip, tayo magpaturo ka na lang, ano yung mag-goal, gugulang ko yung tao ko. Ganun dapat mindset mo, hindi yung, anong next? O hindi mo na, minsan yung iba, nag-aantay lang ng message niya, apply, pasok ka, may training. Dapat gusto mo magka-resulta sa negosyo natin. Mag-usa ka magpaturo. Okay, so, ito lang, ganito lang kasimple yung, sabi nga nila, di ba, kapag kinu-compute mo, napapaliit. Di ba? So, masterin nyo to, aralin nyo rin to, kasi malaking bagay yan Hindi lang ko ito yung goal eh. Karating yung time, ang goal mo na, 300,000. Baka nga yung 100,000, 1 month mo na yan eh. Paano mo i-hit yan? Tama? So, kapag marunong ka mag-compute, marunong ka ito, papaliitin mo siya ng papaliitin, nagiging madali. Okay? So, yun siya. At least natututo ko ba? Natututo? Yes! Okay, next tayo. Ang titirahin na niya ako ng 100,000. Ayan. Ito, i-share ko lang din kasi malaking bagay rito para sa team nyo rin. Okay, lahat naman is nag-hit ng 20 strong. So, sobrang powerful ng 20 strong. So,
Ano yan eh, foundation eh. Okay, sino yung nag-hit dito ng 20 strong sa ngayon? Pa-type nga dyan sa chat box kung nag-hit ka ng 20 strong. Eh dito, sino nag-hit ng 20 strong? Yan. Wala. Lahat ba is tapos na? Nahiya magtaas. Nahiya magtaas. Okay lang yan. Okay, tandaan niyo lang ha. Ang pag-hit ng 20 strong is teamwork yan. Okay? So, huwag kang matakot. Ayan na naman tayo. Palaki ng 20, ang dami. Di ba? Kaya nga, kailangan galingan mo mag-goal. Kailangan magalingan mo mag-compute. Kasi papalitin na rin natin itong 20. Nakuha nyo? Kasi may grupo ka na, nandiyan si mentor mo, nandiyan yung pagrupo mo, para yun yung 20 strong. Di ba? Sa 20 strong, sabi ko nga dito, ayun na. Yan. Ay, yung mga bago, palapakan natin si Abla, ano na. Yan. Alright. So, Marites Santos, nag-hit ng 20 strong. Si Susan Ribordos. Ayan. So, sila lang ba yung mga nag-hit ng 20 strong? Ayan. So, napaka-importante nito kasi ang 20 strong is the foundation. Okay? Magiging foundation mo to para lumaki yung network mo na hindi ka mag-iisip, di ba, na sasakit ng ulo mo, kumantay, bumaliktad. Di ba? Kasi na-experience namin yan. Okay? Ang sense ng tipa ng 20 strong is para magkaroon ng foundation yung network mo. Yung isang leg mo is solid talaga. Okay? So, parang ganito yan. 4 kayo. Okay? 4 kayo sa grupo mo. Ang goal nyo within 1 month, kailangan matapos yung 20 strong na letter D. Okay? So kung 4 kayo, 20 divide ko sa 4, kailangan nyo na natin 5. 5 pages lang. Yung mga count lang, every sa isang buwan. Okay? Lumalabas, ang ratio 5 is to 1, kailangan mo ng 25 invites in 1 month. Lumalabas na invite lang siya per day. Pag yun nagawa niyong 4, nagtulungan kayo, yung 25 members, 25, lahat kayo nag-teamwork, i-close ang deal, pushing, follow up, close ABC rule. Possible 1 month matira niyo to. Actually, pay-in pa nga to, labas pa dyan ng multiple, baka sumobra pa kayo sa pay-in to. Di ba? Kapag nag-teamwork. Di ba? And napaka-powerful nito kasi may mga team na kami sa Legends Empire na 1 month talaga. Hit talaga ang 20 strong. So, sobrang masarap kasi isipin niya, 1 month, hit 20 strong. Pagka next month, 10 pairs or 20 pairs. Yes. Di ba? Pagka pangatlong buwan, checky ka na. Di ba? Tama? So, sobrang ganda nito. Sundan nyo itong sistema ng Spartans Worldwide para matulungan kayo. Okay? Kaya napakaswerte kasi syempre, nandiyan yung mentor nyo para i-close, di ba? Kung bago ka, nandiyan si Upjoy, di ba? Sa mga bago, nandiyan yung mga mentor nyo. Okay? So, ganyan lang siya. Alright, next natin. Okay, maganda lang. Ano na lang, malapit na. Goal plus plan plus action equals the result that you like. Ibig sabihin, para makuha mo yung resulta na gusto mo, dapat hindi lang basta may goal ka. Hindi lang basta dapat nakapagplano ka, dapat nag-take action ka. Tandaan nyo, pag mayroong isa lang dito ang nawala, mahirapan po yung resulta. Tama, wala kang action, may goal ka, may plano ka. Ito yung mga taong hindi nag-take action, nag-declare lang, pero walang galaw. May goal ka, wala kang plano, naghataw-hataw ka lang, bira-bira ka lang. Hindi mo alam kung paano mo titirahin yung resulta mo. Naku so ibig sabihin, yung tatlong ito, alayin pala talaga yan, na kapag gusto mo makuha yung isang bagay, may goal ka na, pinaplano mo paano ito magawa, ay matira. Diba? At ano yung take action? Parang isang building, di ba? Paano ba yung proseso ng building? Para mabuo yung isang building. Di ba? Ang unang dyan, nasa isip na naman yan, ng may-ari. Ang goal ko, magpatayo ng building. Goal niya yun. Tama? Yes. Okay? So, yun nga ulit, mabalik tayo. Ang goal ng may-ari, mapatayo yung building. Goal niya yun. Ano yung magiging plano? Siyempre, kukuha siya ng mga engineer, di ba? Mga architect, di ba? Ilan yung magiging kailangang semento, di ba? Ilan sukat yung niya, yan yung plano. At siyempre, yung pag-action, yan yung tipong pag-building stage na. Nakuha, nakaroon ng magandang resulta. Yan, so gumanda nga, Ayan. Sige. Ayusin natin. Okay. Sa Zoom po, okay.
Sa Zoom. Ah, So baka sa data ko lang. next week po. Dito mo? Hindi, baka ito lang. Ay, hindi sa laptop pala. Sa laptop na kasi ano. Okay. Kaya sa may natututunan ba? Yes! Dapat after nito, may plan, may goal na tayo lahat, ha? Kano sa'yo? Grabe yan! Nag-alala si ate. Akala ko last 7 lang tayo. Ayan. Okay. Ano ba? Sabi na. Ito kailangan ko sabihin na dito eh. Judy. Malamig. Pinapatay mo. Apektuhan mo. Nilamig din yata yung laptop. Sa laptop ata. Nilamig din yata yung laptop kasi. Kaya po yan. Yan na, yan na, yan na. Ay, grabe. Grabe yan. Grabe yan. Exciting talaga. Grabe. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Oh, excited naman. Ayan na. Ayan na. Connection na. Successful lang ang operasyon. Successful lang ang Ayun, operasyon. okay na, okay na. Ayan, sa lahat ng nasusunod. Ilan ba yung nasusunod natin? Ilan ba? 119. 119. Oh, palakpakan naman natin. Okay. Ayun, sana lahat ng 119 na to magkaroon ng goal after nito, ha? Kasi, ano eh, kumbaga, baka kasi mag-burnout ka pag wala kang goal. Okay? Mahirap kasi yung tipong hataw-hataw ka lang. Wala kang goal, wala kang plano. Okay? Isa rin yan sa magiging kalaban mo kapag ginagawa mo yung negosyo. Okay? Hindi lang, iba kasi mati-natin lang ng training, di ba? Sa katagalan, nawawalan ng gana, di ba? Ang magpapa-excite kasi sa'yo dito, yung goal mo. Okay? Kapag nire-remind ka sa goal mo, napapahataw ka, unti-unti napapalapit ka sa goal mo. So, isang ano dito, factor dito, para mas tumagal ka sa negosyo natin. Kasi kung wala naman kaming goal, wala kaming plano, kung simula pa lang, baka wala kami rito ngayon. Nakuha nyo? Bakit kami nandito ngayon? Bakit may mga resulta? Kasi pinlaano talaga namin. Ginawa talaga namin yung mga resulta na yun. Kaya hopefully dapat itong 119 na participants natin sa Zoom is mag-apply. Okay? Hindi lang talaga natuto. Hindi ka lang basta natuto ngayong gabi. I-apply mo yung natutunan mo. Okay, yun talaga yung sabi natin sa training, di ba? Applied knowledge is great power. Hindi lang knowledge is power. Yung in-apply na knowledge, yun talaga yung mas magandang resulta. Okay? Kaya natin. Okay ba yun? Sa lahat ng mga kasama namin sa BMS, palampakan nyo natin. Alam mo kung bakit? Yes. Okay? Mas malino sa kanila ngayon. Di ba? Yes. Tama ba sa mga natin ng BMS? Tama! Mas malinaw na ba? Totoo lang. Ha? Sa negosyo natin, ang kailangan mo dito is yung drive. Tama. Kailangan mo dito is yung excitement, yung gigil, yung gusto mong makuha.
Tama. Kapag hindi mo alam yun, hataw-hataw ka lang, pwede kang mawala, pwede kang ma-burn out sa mga rejection pa lang. Tama. Bakit kailangan ng why? Bakit kailangan natin malinaw yung dahilan natin? Ano yung magiging magandang benepisyo kapag ginawa mo yung negosyo? Kasi darating, mahirap ang negosyo, totoo lang, mahirap si Spartans. Pero bakit ka magtutuloy-tuloy? Kasi meron kang dahilan. Darating yung time, bibigyan ka ng maraming rason, maraming dahilan para may papasok ka lang, trabaho. Walang motivation dun eh. Dito, hindi. Para ihataw mo yung sagad, ibigay mo yung best mo, 100%. Bakit ka magbibigay ng 100%? Kasi alam mo na may magandang resulta na naghihintay. Tama. Kailangan malinaw ano yung why mo. Di ba? Hindi yan basta kumita lang, hindi yan basta yumaman lang, hindi yan basta magkaroon ng bahay. Di ba? Hindi lang yan ganon. Dapat mahirap kunin yung drive, mahirap ilabas yung drive, mahirap ilabas yung excitement. Sa totoo lang, lahat naman tayo pwede kumita ng malaki. Pero bakit may iba na ang bilis? Di ba? Kasi yung drive nila. Di ko alam kung naiintindihan yung sinasabi ko, yung pag sinabing drive. Di ba? Yung gigil factor mo sa negosyo natin. Parehas na naman tayo ng negosyo. Parehas kayo ng negosyo ng mga leader ko. Pero bakit yung mga leader kumikita ng malaki? Kasi malinaw sa kanila yung drive, yung dahilan nila, bakit nila gagawin ito. Mayroon silang pupuntahan, may goal sila. Nakuha nyo? Yes. Kaya darating yung time, kailangan malinaw sa'yo ito. Kasi papahirapan ka rito. Sabi ko nga sa training namin eh. Di ba? Ang good news, si Spartans mahirap. Ang pinaka-good news, pahirap siya ng pahirap. Pero anong maganda? Kasi sa sobrang hirap na daanan mo, doon ka lalakas. Di ba? At yun ang magiging magpapakapit sa'yo, yung dahilan mo. Yes. Tama? Yes. Kaya wag lang susuko. Malinaw sa'yo dahilan mo ngayon, wag kang susuko, wag kang humihito. Okay? So, identify your why. Dapat ngayon pa lang, alam mo na yan. Ang why, nasa kaibuturan ng puso natin yan. Ayan. Okay? Next, identify the obstacle. Okay? Along the way, marami kang ma-experience na challenge. Okay? Sabi ko nga sa inyo, pahirap ng pahirap ng pahirap. Pero pag nadaanan mo yung hirap na yan, pasarap ng pasarap ng pasarap. Tama? Yes. Identify yung obstacle. Ano yung dadaanan mo kapag pupunta ka sa goal mo? Una, ma-reject ka, ma-discourage ka. Tama? Ini-negative ka ng pamilya mo. Tama? Ayaw ng asawa mo. Tama? Maraming magiging challenge. Di ba? Pero alam niyo ang pinaka-challenge, yung sarili natin. Tama. Kasi pag tinanggap mo yung mga negative sa paligid, di ba, talo ka. Tama. Di ba? Lahat naman yan, dapat ngayon pa lang maintindihan mo na proseso lang yan. Tama. Lahat ng hirap mo ngayon, dadaanan mo lang yan. Kung nahihirapan ka ngayon, kung down na down ka ngayon, mas okay nga yan. Di ba? Kasi kung nahihirapan ka ngayon at nasa bottom ka na, wala kang choice, tataas at tataas ka rin. Tama. Di ba? Kung nahihirapan ka ngayon, bitin ka na ngayon, ibig sabihin, mag-enjoy ka na kasi ang susunod yan, aangat ka na. Di ba? Bumagan na ako eh. Bumagan. Alam niyo yung bumagan? Iwalayan na daw. Ayan, sa proximity COVID. No? So, yun nga yung sabi ko nga sa inyo. Ang kalaban nyo dito, hindi yung nasa paligid. Ang kalaban mo dito, yung sarili mo din. Tama. Okay? Kapag hinayaan mo sila, pumasok sa isipan mo, sabi nga, di ba, sa startup training ba yun? Diba yun? Sheep don't sink. Okay? Sheep don't sink not because of the water around them. Sheep sink because of the water that gets in them. Hindi lulubog ang barko kasi malaki yung dagat. Lulubog ang barko kasi pinapasok mo yung dagat. Tama. Kahit na maraming negative sa paligid, kung ikaw focus ka sa goal mo,
wala kang ibang iniisip kundi matapos mo yung goal mo, wala kang choice, talo yan sila. Pag sama-samahin mo yung negative sa labas, hayaan mo lang. Kasi darating yung time, di ba? Tatahimik yan sila. Sabi nga, di ba? Revenge is the best. Yung success is the best revenge. Hindi mo kailangan gumante, pakita mo lang sa kanila na nagkamali sila. Tama. Tama? Patunayan nyo sa kanila na ngayon, okay lang na negative ka nila. Kasi darating yung time, sila yung tatahimik. Sila yung magtatanong sa'yo, paano mo yan nagawa? Tama. Di ba? Kailangan ma-identify mo yung obstacle. Kasi sabi, yun naman talaga eh. Kailangan mong daanan eh. Di ba? Hindi lang basta, nandito ka na, nag-attend ka ng training, yayaman ka na, hindi ganun yun. Di ba? Hindi ganun yun. Kailangan mo dumaan sa proseso. Maraming proseso. At ang magpapatibay sa'yo, ang ma-enjoy mo yung resulta, is yung proseso. Bakit mo ma-enjoy yung magandang result? Kasi grabe yung hirap na dinaanan mo. Tama? The more na mas mahirap, the more na mas masarap. Alright, next tayo. Identify nyo kung ano yung mga obstacle, ay dapat i-program nyo na yung sarili nyo, normal lang yan. Temporary lang yan. Okay? Okay, next. What knowledge and skills should I acquire? Napaka-importante nitong part na to. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit i-hit nyo yung 25 invites in 1 week or 1 month, kung hindi mo naman ginalingan sa skills at knowledge, mahihirapan ka rin. Kahit 25 yung invites mo, walang magjo-join dyan. Kasi kulang ka sa skills at knowledge. Tama? At ito yung foundation mo, yung nag-attend ka ng training ngayon para matuto ka. Isipin mo, 25 invites mo, hindi ka marunong mag-closing, hindi ka marunong mag-ABC roll, hindi ka marunong mag-follow up. Ano mo papapayin yung 25 invites? Sa 25 na, 5 yung possible pay-in. Kung nilupitan mo, ginalingan mo, baka hindi lang 5 ang lumusot dun, baka mag-10 pa, baka mag-15 pa. Nakuha nyo, dati nga isang presentation lang, 8 napapay-in natin eh. Nakuha nyo? Kasi kailangan mo lupitan. Sa totoo lang, yes, di ba? Hindi mo kailangan magaling magsimula. Kailangan mo lang magsimula para gumaling ka. Tama? Galingan mo along the way. Kung ano yung tuturo ni mentor sa'yo na skills na kailangan mo, aralin mo, masterin mo yan. Kasi yan yung magagamit mo para mapalapit ka sa goal mo. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, bilisan, galingan. Galingan nyo unti-unti. Di ko naman sinabing galingan mo na mag-present, di ba naman ka pala dito? Hindi naman gano'n. Sabi ko nga sa inyo, doon lang tayo sa reality na kailangan yung gumaling dito, alam mo eh. Kasi darating yung time, mag-handle ka ng grupo. Di ba? Paano mo i-handle yung grupo mo kung hindi mo gagalingan? Tama? Kailangan mong galingan. So, importante na may skills ka na, pero sabi ko nga, attitude and skills, yan yung dalawang factor na magdadala sa'yo sa success. Tama? Attitude, skills. Actually, ano lang yan eh. Naaaral lang skills eh. Diba? Pero yung attitude, ikaw na yan eh, yun na yan eh. Nasa sa'yo na yan kung magbabago ka, kung baka sabi ko sa inyo, palaban mo sarili ko, baka mamaya ang isang usak ka sa negosyo mo is yung sarili mo rin pala. Diba? Baka mamaya, reklamador ka. Diba? Baka mamaya, di ka mautusan. Diba? Last BMS, may mga nautusan ako. Ramdam ko sa mukha nila na hindi willing sumunod, napipilitan. Totoo lang, kahit kung gusto mo maging gusto mo magka-resulta, hindi ko ako nagubat ng bangko Gusto mo magka-resulta ng maganda kay Spartans, kahit sino magturo sa iyo, makinig ka. Kahit sino kung sino yung ilagay diyan, makinig ka. Tama. Diba? Tama. Paano ka mag-create ng grupo? Kung isang utos lang, napipilitan ka. Diba? Huwag sana dumating sa ganun kasi mahirapan ka, ikaw na din ang mawawa. Pwede lumaki ang grupo mo, pero kung ganun ang attitude mo, pwede mawala ang grupo mo. Tama. Dapat 100% attitude talaga. Kahit sino mag-handle, magturo, magbigay sa'yo ng gagawin, sundin mo. Hindi ka naman ipapahamak yan para sa grupo naman yan eh. Tama ba? Kaya kung ikaw downline ka, tinuturuan ka ng upline mo, absorb, willingness sa pakikinig. Kasi yun yung kailangan mo para gumaling ka rito. Swerte mo nga kung nilalaanan ka ng oras ng upline. Diba? Kasi ang upline mo pwede mag-focus sa iba yan. Pero may nakita siyang potential sa inyo, kaya kayo nilalaanan ng oras. Huwag mo sasayangin yan. Tama. Diba? Kasi darating yung time, pag wala na yan, dapat alam mo na yung mga gagawin. Tama. Diba? Sabi ko nga, maging independent tayo sa hataw.
Paano mo gagawa yun? Pag-equip ka na sa knowledge and skills na meron tayo as Spartans. Pag kabisado mo na yung negosyo natin, pasikot-sikot, madali na lang yan. Doon nagiging madali ang income. Baka ngayon, ano pagkakaiba ng bago sa matagal? Or matagal na may resulta? Yung bago, yung 5,000, malaki na sa kanila yan. Yung 10,000, malaki na sa kanila yan. Pero yung katulad sa mga leaders natin, di ba, sa amin, ang 10,000, barya. Totoo lang. Di ba, ang usapan namin, 50,000, 100,000, 150,000, yun na yung usapan namin. Magkaiba ang perspective ng mga may alam sa wala pang alam. Magkaiba yan. Kasi pag wala kang alam, hindi mo pa alam yung ginagawa sa negosyo. Ganito lang siguro kaya ko. Pero kapag master mo na, marunong ka mag-present, mag-close, di ba? Wala ka apply, kaya mo umataw. Baka mamaya, 50,000, kaya mo tirahin. Baka 100,000, maliit na lang sa iyan. Di ba? Kasi kailangan mo ng alam. Hindi pwedeng 2 taon, 3 taon, aabot tayo ng 4 na taon. Hindi mo pa na-master yung skills. Sabi ko nga sa inyo, ang skills, 6 months, dapat na-master nyo na kahit pa paano, mag-present. Lagyan nyo lang ng deadline. Nahirap kasi sa iba, walang deadline. Nag-aaral mag-present. Present. Walang deadline. Si Apo Joanne, 3 days, pinag-present. Nakadyo lang, after 3 days, nag-present na si Jenny. Di ba? Nag-present na after 3 days. May deadline. Sabi ko nga sa inyo, kung lalagyan mo ng deadline, mapapabilis ka. Kung walang deadline, pwede kang gumaling 2 months, 3 months, 3, 4 months, 6 months, presentation pa lang. Kaya, ilagay nyo rin sa goal nyo yung skills. I-master nyo yung skills kasi yun yung kailangan natin. Okay? Ganyan magpapasok ng malaking sales sa atin. Okay ba yan? Yes! Alright? Ito, may, 4 mistakes. Okay, sa pag-hit ng goal. Okay, una, they are waiting to be ready. Okay, they are waiting for the perfect time. Totoo naman, God's time, tama? Pero guys, iba kasi ang totoong God's time, yun yung tipong tinabaho mo at ibinigay sa iyo yung resulta. Yun yung God's perfect time. Pero yung maniwala ka sa God's time, nakahiga ka, natulog ka, buong araw, nag-Netflix ka, antayin ko yung time na ibibigay sa akin. May plano ng Diyos para sa akin. Sa totoo lang, ayokong i-validate yung gano'n na, yes, totoo yung perfect time, God's perfect time. Pero, ibibigay ni Lord yun sa deserve. Deserve mo ba? Hinataw mo ba? Kasi kung hinataw mo, posible wala kang resulta. Yun ang perfect time pag binigay na ni Lord sa'yo. May iba kasi, perfect, di pa ako ready, hindi pa ito yung right timing. Hindi pa itong inaantay ko pa yung right timing ni Lord. Gagawin ni Lord yung part niya, basta gawin mo yung part mo. Tama. Diba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama. Tandaan nyo, binabasa na ako, nasa Biblia, ayaw ng Panginoon ng tamad. Ayaw niya. Kanina lang yun, nabasa ko lang kanina eh. Yung tamad, yung palagi nakahiga, natutulog. Sabi ko nung nagpa-practice ka na daw mamatay. Kasi tulog ka ng tulog eh. Tama. Diba, wala ka nang ginagawa. Diba? Kaya huwag tayo magpakatamad. Nakuha? Yes. There's no perfect time. Ngayon pa lang, gawin mong perfect time to para sa'yo. Tama. Okay ba tayo doon? Yes. I-deserve mo yung result, i-deserve mo yung resulta. Okay. Kasi yun yung perfect time pag binigay na sa'yo. Success comes to those who are deserved. Tama. Diba? Ayan. Time doesn't wait for anyone. Do it before it's too late. Diba? Huwag mo nang hintayin yung oras na dumating sa'yo. Baka yung oras dumating sa'yo, yun yung time na wala na tayo sa mundo ko. Diba? Kakahintay mo. Diba? Alright? Next. Pangalawang dahilan, bakit pagkakamali. They spend all of their time talking about it instead of doing it. May mga ganong tao. Sabi ko nga kanina, yun yung sinabi ko sa inyo kanina na may goal, may plano, may goal, pero walang hataw, walang action. May mga ganong tao. May hataw, first day, second day, pangatlo, tumatambay na. Hindi consistent. Kaya hindi nakukuha yun po. Nakuha na? Alright?
Next. Ayan. Picture pa tayo dyan. Action may not always bring happiness. Hindi naman masaya magumataw eh. Tama ba? Hindi masaya maggutom. Hindi masaya magpuyat. Hindi masaya maulan na. Tama ba? Pero guys, ito, there is no happiness without action. Hindi ka magiging masaya kung hindi ka mag-take action. Ang the happiness, darating yan after mag-take action. Ibibigay sa iyo yung magandang buhay, masayang buhay, kapag hinataw mo, nag-take action ka dito. Kaya action muna. Tiisin muna yung proseso, yung hirap, yung challenge. Kasi after nun, nandun yung masaya. Okay ba tayo doon? Yes. Alright. Next natin. Ayan, no? They think they know everything. No? Sabi nga, we have to be student. Ayan, so, may curfew ata siya, no? Ayan. Okay, sabi nila, they think they know everything. Alam na nila lahat. Okay? We have to be a student. Ito yung sabi ko sa inyo kanina, na napapansin ko. No? Sa pagiging student, sabi ko nga sa team namin, kahit bata yung nagtuturo sa inyo, dapat ang iniisip mo, alam mo yan, mas 10 years kang younger sa akin. Kung ako yung magtuturo sa iyo, sa team namin. Kung ako magtuturo sa iyo, isipin mo 10 years younger ka sa akin. Kasi ang bata nakikinig lang yan. Di ba? Ang mas, may ano sa akin, mas nakakataas na edad, eh kapag may pride, may ego, hindi makikinig yan eh. Di ba? May sarili paniniwala yan eh. Pero dahil na-program sila na kailangan makinig, sumusunod sila. Eh, isa ito sa, isa ito sa magiging pagkakamali natin eh, sa ginagawa natin negosyo, kapag alam mo na lahat. Di ba? Paano kita matutulungan kung alam mo na lahat? Di ba? At kung alam mo na lahat, dapat may resulta ka na. Hindi mo masabihin sa akin na alam mo na, pero mararamdaman ko sa iyo na hindi mo ina-absorb yung tinuturo ko. Totoo yun ha, ang upline kaya bumasa ng downline kung willing pa ba siya magpaturo. Kung labag ba sa loob niya yung pagtuturo sa kanya. Mararamdaman ng upline yan. Kasi ang negosyo natin, people's business. Body language pa na, mababasa ko na sa iyo kung okay tayo eh. Kaya kong basahin. Okay? Kaya basahin niya ng mga upline. Kaya make sure na kapag may natuturo sa inyo, empty cup, emptier cup. Diba? May professional sa labas. Isa negosyo natin, wala namang ibang nakakaalam kung hindi yung nauna sa atin. Diba? Hindi ko man resultado lahat, pero importante, yung nauna sa'yo, mas advance yung learning niya eh. Diba? Hindi naman lahat ng alam mo tama. At hindi lahat ng tama, alam mo. Diba? Kaya kailangan give and take, tulungan tayo para matulungan kita, papasukin pa ako sa'yo. Kaya kayo rin sa mga apply nyo, papasukin nyo rin yung apply nyo, mag-submit kayo sa apply nyo. Okay? Para matulungan kayo sa goal nyo. Okay? Yan. Okay? After all, it's what you know, it's what you learn after you know it all that counts. Yun naman yung pinaka-importante. Okay? Sa dulo, yung kung ano yung matututunan natin. Okay? Ayan. Malapit na. Mag-alas-alas na. Ayan. Next, they don't stick together. You cannot do it alone. Be with a positive group. Tandaan nyo, hindi ka magiging successful sa group, sa negosyo natin kung sasarilihin mo to. Okay? Bakit magiging mabilis ka dito? Kasi may grupo ka. Okay? May katulong ka. Okay? Meron kang support system ng team nyo. Okay? Huwag kang magkanya. Huwag kang humiwalay sa team nyo. May sistema yung grupo nyo, paano titirahin yung goal na yan. Kailangan maging part ka ng sistema nila. Okay? Ayan. Kailangan, tulungan tayo, tulungan. Ayan, find a group of people who challenge and inspire you. Spend a lot of time with them. Okay? Marami. Tama ba dito kay bagsak? Kasi maraming tao na, maraming mga member tayo na, sa totoo lang, kapag nasa negosyo tayo kay Spartans, okay? Mas daanan mo ng time yung negosyo natin. Mas daanan mo ng time na makausap mo yung mentor mo, makausap mo yung member mo, makausap mo yung leader mo, makausap mo yung kagrupo mo. Okay. Di ba? Kasi yan yung magpapaboost sa'yo eh. Yan yung tutulong sa'yo na hilain ka eh. Di ba? Sa kumunoy. Kasi possible, nahirapan ka,
Di ba? Sino ba naman ang tutulong dito? Kundi tayo-tayo lang. Tama. Di ba? Kaya kailangan mo ng grupo na mag-i-inspire sa'yo. Sa panahon na wala nang naniniwala sa'yo, tandaan mo, nandiyan yung pagrupo mo, naniniwala sa'yo. Yes. Di ba? Kaya kailangan choose your circle. Piliin mo yung kasama mo. Baka mamaya, nasa negosyo ka na, kasama mo yung mga hindi naman nag-negosyo. Di ba? May mga tao nag-a-advise, huwag kang mag-negosyo. Sila nga, wala silang negosyo. Di ba? May iba nag-a-advise, mag-negosyo, wala naman silang negosyo. Di ba? Piliin mo yung ginagawa, yung parehas kayong ginagawa. Tama. Di ba? So, yan, listen na natin. Alright, bibisa na natin. Okay, ito, dinagdag ko lang. Okay, successful people do to reach their dreams. Merong isang survey na sinurvey yung mga successful na tao. Ano yung mga ginagawa nila? Okay, bakit sila successful? Unang-una, walang excuse. Okay? Ibig sabihin, kung importante sa'yo si Spartans, walang excuse. You will find a way na ma-priority mo si Spartans. Di ba? Totoo naman, lahat tayo busy, may kanya-kanya tayong oras. Di ba? Sabi nila, ayaw mo maging baka kasi maging negative ang tingin nyo sa Kasi abjob kasi focus kasi yan eh. So, ibig sabihin ba, ang tingin mo sa focus negative na? Kasi may ganun ako narinig na karan eh. Si abjob kasi nakafocus. Kaya marami siyang time. Eh, kung yun yung kailangan para kumita tayo ng malaki, bakit hindi tayo mag-focus? Tama. Bakit mo gagawin dahilan yung focus para maging kalaban mo rito? Nandito ka naman sa negosyo natin. Di ba? Kung gusto mo magka-resulta sa negosyo natin, maglalaan ka talaga ng time. Tama. Di ba? Hindi naman full time talaga. Di ba? Part-time pero sulit yung time talaga na nagagawa yung negosyo. Kaya, no excuse pagdating dito. Pagdating sa training, drop everything. Di ba? Hindi yung upsat ka na. Naglalaba. Di ba? Mayroon na akong gagawin. Tandaan nyo ibig sabihin hindi nyo pa priority ang negosyo kapag nauna yung ibang dahilan. Okay? Kung gusto mo magka-resulta talaga kay Spartans, walang excuse. Di ba? Importante yan. It's not just about materialism. Hindi naman about sa pera to. Ang negosyo, tandaan nyo possible dati, nakikita kita, uy, may pera ako dito, kikita ako dito ng malaki. Uy, mag-multiple accounts ko, kikita ako. Tandaan nyo, kapag ganun pa rin ang mindset nyo hanggang ngayon, hindi ka kikita ng malaki. Huwag mo titinan yung tao na kikita. Tingnan mo yung tao, paano mo siya matutulungan. Paano mo siya mailalabas sa comfort zone niya at magkaroon siya ng resulta. Kasi napaka-importante, di ba? Sabi nga ni Zig Ziglar na nagagamit natin, di ba? If you want to get the life what you want, you have to help other people to get the life what they want. Mas mapapadali yung magandang buhay natin kung marami tayong natutulungan tao na gumanda yung buhay. Isipin nyo, kung nagkaroon ng may left ka na nagkaroon ng sasakyan, may right ka nagkaroon ng sasakyan, anong sasakyan mo? Baka sports car yung sasakyan mo. Tulungan mo lang yun kung makuha yung mga sasakyan nila, yung mga resulta nila, yung bahay na gusto nila. Huwag mo titingnan na, ay, may pera to. Uy, wala akong pera. Dapat ang isipin mo, pag after nito, di ba, mag-concept kayo ng mga apply nyo. Kapag titira ka na, tatawag mo na negosyo natin, pag mo tingnan kung may pera, huwag mo i-judge yung tao. Minsan kung sino pa yung walang pera, yun yung nangagawa ng paraan. Minsan kung sino pa yung mukhang may pera, yun pa yung ayaw. Huwag kayong mag-judge kasi hindi mo masasabi. Baka mamaya, di ba isipin nyo, yung mayayaman, grabe yung simple sort lang nila eh. Di ba? Kung sino pa yung mapuro, sino pa yung walang pera eh. Di ba? Sila yung maraming tanong eh. Di ba? Kaya, sa totoo lang, huwag nyo i-judge. Kapag nagpaplano, kakausap ng tao, huwag kayong mamimili ng kakausapin. Ha? Kasi hindi naman tayo yes, bonus na lang kumita eh. Pero ang goal mo ngayon, simula ngayon, ang program mo sa isip mo, simula ngayon, kung kakausap ka ng tao, paano mo siya matutulungan? Paano mo siya maiaahon sa buhay mo? Paano mo siya papakitain ng 20 mil sa buwan? 50,000 isang buwan? Yun dapat yung naisip mo. Diba? Sabi ko nga sa inyo kung ikaw offline ka, wala kang karapatang huminto kung yung downline mo, alam mo yung sitwasyon nila. Tama! Diba? Marami kasi,
Lahat naman tayo mahihirapan. Nahirapan din naman. Ako rin nahihirapan din ako, pero hindi ito yung panahon para i-build up ko sa inyo na nahihirapan ako. Paano kayong lalakas kung ako nangihina? Paano lalakas yung tao mo kung ikaw nangihina? Tama ba? Labanan mo yung struggle mo, labanan mo yung challenge mo. Di ba? Dapat naka-focus ka sa tao, paano mo siya matutulungan. Di ba? Next, early mornings and late nights. Ito, kanina lang, nagtanong si Elmer. Ano oras ka ba natutulog? Ano oras ka ba nagigising? Kasi ngayon, kumakato si Elmer, madaling araw na. So, nakakatulog siya, alas 4, alas 5. Nakakatuwa nga kasi ang tanong niya, hindi na siya basta tanong na paano magpapain, paano mag-ano. Kasi ang tanong niya na ngayon, parang kulang pa. Although kumikita siya ngayon, parang kulang pa. Nakakatuwa kasi yung stage na nagtatanong siya sa akin ng gano'n, yun yung stage na nagtatanong din ako kay Judy, kila Alvin. Nasabi ko, gusto ko parang ng more. Na hindi lang ito yung resulta na magagawa ko kapag nagtatanong ako. Nagtanong siya, paano ba yung routine mo? Umaga pa lang, hanggang gabi, ano ba yung ginagawa mo buong araw? Kasi parang mayroon pa siya mga bakanting oras. Guys, kapag yung mataw mo dito, late ka na matulog, pero maaga na gising mo. Sulitin mo yung oras mo kasi ngayon ka lang naman mapupuyat eh. Ngayon ka lang naman magsasakripisyo. Ngayon ka lang naman nalilipas na gutom. Di ba? Tandaan nyo, darating yung time, haharvestin nyo rin lahat ng inaanin nyo ngayon. Lahat ng puyat mo ngayon, aanihin mo yan pagdating ng panahon. Ibibigay niyan mahabang tulong pagdating ng panahon. Kaya huwag kang magreklamo kung napupuyat ka, kung productive naman yung galaw mo, huwag kang magreklamo. Kasi darating yung time, bayad at bayad na bayad yan. Di ba? Yun yung sinasabi natin na kahit na late ka matutulog, agahan pa rin ng gising. So, mamaya mag-usap kami ni Albert. Kasi yun din yung tanong niya, paano ba yung routine ko? Lalo na yung sabi ko nga, dati, tulog ko 3 to 4 hours ay maximum eh. Di ba? Baka may dalawang oras pa si Joan. Grabe, baka di na natutulog si Joan. Di ba? Pero huwag naman sanang tuloy-tuloy huwag matulog. Ang goal natin, umaba ang buhay, healthy na, umaba ang buhay natin, at mayaman. Di ba? Baka mamaya, puro tayo pugyat. Pag after 5 years, yung mga downline natin, may sakit na sa may stroke na. Di ba? So, patawin natin yung group downline natin, yung grupo natin. Pero kahit paano, nakakabawi naman. Di ba? Kaya nga may spirulina tayo eh. Ginagamit yung spirulina natin. Yes! Sobrang ganda ng spirulina natin, no? Kasi kahit matulog ka 3 hours, 4 hours, parang hindi ka pagod. Yes. Totoo lang. Kaya gamitin niyo yun, lalo na sa mga pangataw, ha? Gamitin niyo yung spirulina. Siyempre, unbreakable faith. Sabi nga, di ba, kapag mataas yung paniniwala mo, di ba, naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka na sa negosyo natin, makukuha mo yung resulta. Hindi imposible. Dapat mas malaki yung paniniwala mo kaysa sa takot mo. Tama. Mas malaki yung paniniwala mo kaysa sa mga challenges na ma-experience mo. Palakihin mo yung faith mo, palakihin mo yung paniniwala mo, taasan mo yung paniniwala mo. Maniwala ka sa company, maniwala ka sa naghihintay na buhay sa iyo dito kay Spartans. Alright? Di ba? They persevere when others didn't. No, ito yung mga tao na kahit na yung iba is tumitigil, humihinto. Di ba? Yung mga successful na tao. Kasi sabi ko nga kanina, maraming dahilan para huminto. Maraming dahilan. Kung negative yung isip mo, marami kang mahanap na dahilan. Kung negative ang isip mo, pwede sabihin natin, ayoko na kay Spartans kasi delay yung products. Ayoko na kay Spartans kasi nag-maintenance. Kung gano'n yung mindset mo, hindi ka tatagal ngayon kay Spartans. Tandaan niyo yan. Kailangan mas mataas yung paniniwala mo kaysa sa mga maliliit na challenge mo dito. Tandaan niyo yan, ha? Okay, great people relentlessly studied their craft. Okay? Maniwala sa sarili, tama. Okay, studied their craft. Di ba? Minamaster mo talaga. Nandito ka na sa negosyo natin, di ba? Katulad ng pag-aaral mo sa profession mo, 4 na taon mong inaral, aralin mo rin si Spartans, masterin mo yung negosyo natin. Sobrang lupitan mo dito, huwag mo patagalin. Hindi ka naman 4 na taon mag-aaral dito eh. Kaibahan natin sa school, nagbayad ka, di ka naman kumikita doon eh. Tama ba? Tama. 4 na taon, no? Isa sinayang yung 4 na taon, tapos ang ginagawa mo dito, di naman alay sa inaral mo. Tama ba? Tama. Ang dami mo nga kilala, ang graduate sila ng seaman, nandun sa call center. Ha? Di ba? Graduate na agent, IT, nandun sa call center. Di ba? Hindi ko yan not against employment. Pero ang totoo niyan,
Inarap ka ng 4 na taon dun eh. Nagbayad ka ng tuition dun eh. Tapos hindi mo magamit. Diba? Eh dito kay Spartans, hindi ka naman mag-aaral ng 4 na taon. Hindi ka naman magbabayad dito ng first sem, second sem, third sem para lang makapag-exam. Diba? Ang gagawin mo lang dito, i-commit mo yung oras mo, itaya mo dito, kasi pag marami kang oras nitaya kay Spartans, mas malaki ang kita pagdating ng panahon. Tama. Diba? Please, ito yung isa sa pinakamahalaga rin sa negosyo natin. Sana kaya nyo pa ha. Bibilisan ko na lang. Yes, Okay? Papa. Okay? Ang risk, ano yan eh, hindi lahat ng tao kayang i-embrace yan. Tama. Okay? Yung challenge, yung risk. Yung risk. Ano yung risk? Ano Tagalog ng risk? Ha? Sugal? Ano ang Tagalog ng risk? Wala rin ba dyan? Alam niyo na yun, di ba? Pagdating sa race, dapat risk taker. Diyan, sa closing na lang, doon na lang ako nila. Di ba? Dapat risk taker ka. Bakit yung mga taong successful sila? Kasi kahit gaano kadelikado yung gagawin, sugal man niya, tumataya pa rin sila. Di ba? Kahit may mga na-scam, tapos tumataya pa rin kay Spartans, saludo ako sa kanila eh. Kasi pwede naman hindi na sila mag-try ng ibang opportunities, pero nag-risk pa rin sila kay Spartans. Kaya kung nagka-resulta ka, galing ka na scam, nagka-resulta ka dito, deserve mo. Deserve mo yung results. Si Matis, na-scam yan. Di ko alam, 200,000 sa scam. Pero deserve niya naman siguro kitain yung income ngayon. Sabi ko nga sa kanya, yung nawalang pera sa'yo dati, babawiin kikitain natin kay Spartans. Nagtanong ako sa kanya, magkano na income mo? At yung labas na mga hindi ko na-check, yung mga na-check siguro mga 300 plus thousand na. Isipin mo, magkano lang tinayaan niya. Wala pa siya isang taon dito. May 400 hectares na siyang lupa. Di ba? Tapos may check po siyang magkano. Isipin niyo yun. Doon pa lang, maniwala ka na. Doon pa lang, dapat masaasa may faith mo. Unbreakable faith. May nakakagawa. Di ba? Ayan, next tayo, wala na yung boses ko. Mukhang pangalas dis lang yung boses ko. Okay. Sa goals natin, importante yung habits. Habit. Hindi yung palabas na the habit. Habit na kailangan mag-create ka ng routine. Okay? Ang habit ang mag-create ng future mo. Okay? You cannot get rid of it. Okay? Hindi mo to maaalis yung habit. Pero, pwede mong palitan. Okay? Yung habit mo na papunta sa success, yung habit mo papunta sa goals mo, para makuha mo yung 50,000 na income, 100,000 na income, ano yung kailangan mong maging habit para makuha mo yung resulta? Para makuha mo yung goal mo. Baka mamaya, sabi ko pa sa inyo, may goal ka, pero yung habit mo naman, nag-Netflix, nagtutulpo, di ba, nanonood ng mga Korean novela, di ba? Ano yung mga habit dati, yung mga matatagal na dati, nawala na ngayon. Like for example, 8 p.m. Dati, di ba, pagka alas 8, nanonood ka ng probinsyano. Di ba? Di ba, yun yung mga habit eh. Habit na yan. Di ba? Pero nung nandito ka na sa Spartans, di mo na alam kung ano yung palabas na yun. Kung alam mo ba yung mga palabas at yung artista sa TV, ibig sabihin, hindi ka pa seryoso kay Spartans. Kasi may time ka sa kanila eh. Kung alam mo ba yung mga palabas sa sinihan, ibig sabihin, mas may time ka pang mas mayroon ka pang oras na nabibigyan mo sila ng time. Dapat wala ka ng pakialam doon kasi di naman niya sila makakaambag sa resulta mo rito. Habit. Kailangan yung galaw mo everyday align sa goal mo. Okay? Kulang sa action. Sa pag-hit ng goal, kulang sa action. May goal, may plano, walang action. Katamaran, procrastination. Okay? Takot. Di ba? Ayan. Takot, and syempre yung self-worth issue. Yung tinatawag na, parang hindi ko pa kaya, parang hindi ko pa deserve. Parang hindi pa para sa akin yan. Kapag sinabi mo hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Correct? Diba? Dapat maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Sabi ko nga sa training last time, di ba? Pinipresentahan ka pala ng upline mo, makikita niya na sa'yo na agila ka. Upline mo nga, hindi ka pa nakasama na matagal, presentation pa lang, naniniwala na siya na agila ka. Ikaw, hindi ka na naniniwala sa sarili mo. Di ba? Maniwala ka sa sarili mo, agila ka. Ilabas mo yung pakpak mo dito. Di ba? Ayan, next tayo. Ito, create a habit of do it now.
Ito sa team namin, may inaano ko na rin, sinasabi ko na rin sila. Power of now. Okay, sa lahat ng mga nandito ngayon sa Zoom, power of now, sobrang halaga niyan. Mayroong libro yan eh. Okay, ang power of now, kapag meron kang naisip, idea, na ngayon mo, pumasok sa isipan mo, huwag mong pakawalan yan. Kung kinakailangan, may idea ka, isulat mo. May strategy ka na discover, isulat mo. Palakpakan naman natin, yung mga natin mga ano. Uy, hindi na ka-uwi? Tunay ng barko? Ayan. Sabi yan. May dahilan din yan, di ba? So, yung ibig sabihin, nalit ka sa barko, magiging negative ka na. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kalaban mo yung sarili mo. Okay, so twist your mind, di ba? Kapag mayroong mga bagay na hindi mo gusto na nangyayari, may dahilan yan. So, basketball, baka kailangan mo talagang nandito ka ngayon. Tama? Alright. Balik tayo sa habit. Okay? Mag-create ka ng habit, power of now. Sa lahat naman na sa Zoom, gusto ko sana program yung sarili nyo. Power of now. Kapag meron kang idea, isulat. Ako, pag mayroon ako naisip na strategy, pakulo. Kahit nagda-drive ako, ano ko yan, nire-record ko yan. Di ba? Nire-record ko yan. Sulat agad. Kailangan mong gawin yun. Bakit? Tandaan nyo. Minsan ba dumating sa isip nyo na meron kang naisip na strategy? Okay, makinig kayo mabuti ha. Meron kang naisip na strategy. Pero hindi mo sinulat, hindi mo tinake action, hindi mo in-apply. Tapos yung strategy na yun, ginagawa ng ibang tao. Meron bang doon nakaka-experience na gano'n? Alam mo yung tawag doon? Yung idea na yun, wisdom yung galing sa itaas. Binibigay sa atin yung idea, yung wisdom. Kapag hindi mo ginamit ng tama yung wisdom, ibibigay ni Lord yan sa mga taong nag-a-apply. Kaya kung meron kang idea, ga-apply mo. Sulat mo, huwag mong kakalimutan. I-record mo kung ano ka. Sulat mo ba sa notebook? Kapag may ipapagawa ang apply mo, gawin mo agad kung kinakailangan. Bakit marami tumatagal? May inuutusan, ang tagal ng application. Diba? Tatagal ka talaga kapag hindi mo binilisan. Ang apply mo, nagmamadali yan. Diba? Pag meron kang kinakailangan tawagan na prospect, tawagan mo ngayon. May ibang tao, naghihintay pa ng, magbiya na lang 7, tatawagan mo ito pagka-SPO namin. Ano yung nangyari pag nawala yung excitement ng tao? Power of now. Kapag naghihit ka ng goal, now is the right time. Di ba? Huwag mo lang tayo yung tamang panahon. Ngayon mo gawin na. May presentation. Sabi ko nga sa inyo, pag alam mo na yung pag-present, kaya mo tirahin niya, kahit wala si Apple. Presentahan mo agad. Kaya bilisan yung maging independent sa hatap. Meron kang tatawagan, ABC rule, papakausap si downline. Now. Diba? Tulungan yung downline mo. Meron kayo closing. Now. Huwag mo lang, pwede ba bukas na lang alas 2? Ilibre ka naman ngayon. Ano yung bakit nangyayari gano'n? Kasi hindi ka confident. Hindi ka, bababa yung kumpiyansa mo sa negosyo. Kasi kung marami ka namang alam, hindi mo na ipagpapasabukas yan. Nakuha nyo, kapag alam mo yung basic, hindi mo na ipapatagalin yan. Si Matis ka, pinag-ads ko, hindi mo nag-inquire. Tawag agad siya, add siya Facebook, tawag. Agad, video call agad. Bakit niya nagagawa yun? Confident sa negosyo natin. Mataas yung kumpiyansa, kaya niyang kausapin yung tao. Kasi na-master niya yung mga basic. Matatakot ka lang kausapin yung tao pag wala kang alam. Di ba? So lahat ba na nandito mag-aaral? Yes! Lahat ba na nandito mamasterin yung skills na kailangan? Yes! Dapat? Di ba? Ayan. Malapit na. Ayan. Discipline. Okay? Napaka-importante ng disiplina kapag mag-iit ka ng goal. Okay? Disiplinahin mo yung sarili mo everyday. Okay? Be a person that follows. Kumbaga, totoo lang, sabi nga, di ba, discipline and motivation, mas maganda disiplinado ka kaysa motivated ka. Yes, may motivation, may dahilan ka, bakit ka ataw. Pero malaking factor yung disiplina. Ang disiplina kasi, ito yung mga ginagawa mo kahit hindi ka nautusan, hindi ka na i-remind. Parang napoprogram na yung sarili mo, nagagawin mo yung bagay na yun. Kasi yun yung kailangan. Ang disiplina tawag doon. So kung gusto mong magka-resulta, disiplinahin mo sarili mo. Dapat hindi nawawala yung hataw mo sa negosyo natin.
Di ba? Focus. Set everything aside. Focus ka sa anong gusto mo makuha. May goal ka ngayong month, 20,000. May goal ka ngayong month, lumaki in. May goal ka ngayong month na dumami ang grupo mo, mag-40 ka, mag-50 ka. Focus. Paano mo ma-hit yun? Tandaan nyo. Sabi nga nila, di ba? Where your English kasi. Di ba? Kung saan daw yung focus mo, doon daw magpupunta, doon daw mas yung energy. Di ba? Kung saan yung energy, doon daw basta ganun yun. Energy flows. Your focus flows, energy flows. Ito yung tawag ng teamwork. Di ba? Hindi mo tayo magaling mag-English, hindi tayo magaling mag-English. Gamitan na tayo, di ba? Paano yung sistema tayo? Di ba? Pero yan, sa network, hindi ka magaling, pero may kasama ka, gagaling ka kasi may kasama ka. Di ba? Na-justify ko yung bagay yung mahina sa pag-i-English. Di ba yun yung teamwork, di ba? So, yun siya. The tip of all great accomplishment in your life is your little to-do list. Sinabihan ko sa Elmer kanina, baka, kailangan mo mag-create ng to-do list. Umaga pa lang, to-do list mo sa business. Hindi lang about sa personal mo. Personal mo, lagyan mo rin sa to-do list mo. Morning, maglalaba ka, magluluto ka na almusal. After nun, tatawag ka ng prospect. After nun, magtuturo ka ng downline, may presentation ka alas 11, pakain ka na alas 12, may tatawagan ka launa. To-do list. Malaking factor yan para marami kasi tao, naranatin, nalilito na ako, ano yung unahin ko, dami kong gagawin. Di ko alam kung isa kayo sa ganun. Alam niyo ang kailangan nyo lang ayusin? Is yung oras nyo na ma-manage yung task nyo. Kailangan may lista nyo yan. Kasi pag hindi mo nalilista lahat yan, di mo alam, may nakalimutan ka pala. Di ba? Di mo alam, meron ka nang nami-miss na task. Meron kang na-miss na client, alas 11 may pipresentahan dahil wala kang to-do list, nakalimutan mo siyang ilista. Anong nangyari? Pay na, naging bato pa. Tama? Create a to-do list. Importante yan. Ginagawa ang to-do list, gabi pa lang. Di ba? Gabi pa lang, bago ka gumising, alam mo na yung schedule mo buong araw. Hindi ka mag-create ng to-do list morning tapos buong araw. Hindi, para pagising mo, tingin agad sa to-do list mo, ano yung mga gagawin mo buong araw. Nakuha niyo? Yes. I could be a millionaire, but I have to do the laundry grocery. So, maraming ganyan. Hindi ko naman pwedeng sabi ko, magka magluto, magka maglaba. I-manage nyo lang yung oras nyo. Di ba? Kasi pwede naman sabi natin gawin mo sa ibang oras. Basta find a way na maging ma-leverage ka. Kasi di ba, yun yung sabi ni Abjudy sa akin na kung may ganyan kang tao, advise mo siya na kung kinakailangan mag-hire na katulong, magpa-laundry or maglaba para mas yung time. Kasi tandaan nyo, isipin nyo pag yung mga ginagawa mo, kaya mo namang ipasa sa ibang tao, ipagawa mo. Kasi yung oras mo, na instead na ginagawa mo yung trabaho, yung oras mo dito, pinapasa mo sa ibang tao, yung oras mo, nagiging quality. Mas nakakapaglaan ka ng time sa negosyo natin. Kung lahat ng buong araw mo, lahat trabaho, paano ka magkakaroon ng time with Spartans? Di ba? Kung ang babayaran mo sa katulong mo, 6,000 isang buwan, yung oras mo, consistent isang buwan, sa pagtatrabaho niya, ginagawa mo, for Spartans, kumita ka ng 50 mil, magkano kinita mo? 44,000, 6,000 sa tauhan mo. Find a way to leverage. Kung kailangan mo ipagawa sa iba, ipagawa mo sa kanila. Kasi ang pera kikitain mo, pero yung oras, hindi mo mababalik yan. Find a way to leverage. Kung kinakailangan pagawa, kung kinakailangan mag-rent ng katulong. Kasi yung magkano ang katulong ngayon? 7,000. Isipin mo isang buwan, 7,000. Isang buwan ng 7,000, kahit Diyos ko, 2 pay-in lang yan, 3 pay-in lang yan dito. Plus leverage ka pa, yung tao nakuha mo sa pay-in na yun, pag yun humataw, kaya yung buhay mo. Kahit 10 katulong, kaya mo i-hire. Di ba? Find a way to leverage. Huwag mo suluhin lahat ng trabaho. Para ka nagiging empleyado nun. Di ba? Lahat hinahapon mo. Paano naman yung pangarap mo? Paano naman yung maganda resulta kay Spartans? Di ba? Kung yung oras mo nandun sa ibang bagay, sabi ko sa inyo, hindi alay yung ginagawa niya sa goal, mapapalayo ka talaga. Di ba? Ayan, next tayo. Consistency.
Okay? Dapat consistent ka. Create a baseline of activities every day. Consistent dapat every day na ginagawa ka. Okay? Yan yung isa sa magiging kalaban nyo rin sa negosyo natin. Hindi ka consistent. Sabi ko nga, baka excited ka lang sa simula, katagalan eh, nawawala na yung excitement mo. Hindi ka na consistent sa ginagawa mo. Malaking factor yan para magkaroon ka ng resulta tuloy-tuloy kay Spartans. Dapat consistent ka. Di ba? Sabi nila, di ba, walang tumulong tubig sa patay siling apoy. Tama. Kahit mahina yung apoy na yan, tuloy-tuloy, kaya magpakulong ng tubig yan. Kahit isang oras pa nilalaan sa negosyo natin, basta tuloy-tuloy at productive, kaya magka-resulta yan. Di ba? Dapat consistent ka lang. Hindi mo pwedeng gawin to man, MWN. Ano pa? Sila SM nga, di ba? Validate, nagbubukas, ito pa kaya. Tama. Di ba? Tama? Holiday nga. Tandaan niyo, ang pinakaya ng mga negosyante ang holiday. Kasi walang tao. Tama? Tama. Tapos ikaw nagpapahinga ka holiday. Hindi naman. Ano lang, syempre may mga exemption sa iba, di ba? Pero totoo, kung kaya naman ng katawan mo, ikaw naman nakakalam kung kaya mo bigay ng oras sa negosyo. Di ba? Every time you stop, you will lose momentum. Every time na humihinto ka sa hataw natin sa negosyo natin, nawawalan ka ng momentum. Alipad ka na, papasok na yung pay-in mo. Huminto ka, nagpahinga ka. Paano ka magkakaroon ng momentum? Di ba? Create ang momentum. Para magkaroon ka ng momentum dyan, yung mga to-do list, activities daily, gawan mo ng momentum yan. Nakita niyo ba yung plano, nakalipad, ito. Di ba? Nakalipad na yung plano. Ang ginawa na yung plano, tuloy-tuloy. Para lumipad. Tama? Tama. Consistent ka dapat. Okay? Personal growth. Engage in a few minutes every day. Read, listen, learn, and reflect. At yung mga trainings, sorte nyo nga, kay Spartans, libre. Di ba? Ito yung pinag-aaralan natin, isipin nyo, matatanda na tayo, pero nag-aaral na tayo ngayon, di ba? Pero pinag-aaralan natin dito, hindi basta trabaho. Di ba? Buhay talaga na maganda. Di ba? Kung yun yung pag-aaralan natin, why not naman natin imbisan natin? Di ba? Sabi ko kanina, nag-invest ka na 4 na taon sa pag-aaral. Dito rin, mag-invest ka rin. Baka may makakatatawa mo dito, seryoso, consistent, may disiplina ka sa sarili mo. Baka 1 year, 2 years pa lang. 1 year, may sasakyan ka na. Di ba? May nakagawa ka, 6 months, di ba? Nakaroon ng sasakyan. Tama? Ibig sabihin, posible. Okay? Goal, plan, act, and adjust. Di ba? Kumbaga, ang goal pa rin natin dito is ma-develop yung sarili natin, magplano, kung ano yung magiging plano, hataw, kailangan nagkakaroon ng adjustment. Okay? Kung tingin mo, hindi effective yung hataw mo, hindi effective yung ginagawa mo, adjust agad, assessment agad. Okay? Hindi pwedeng umataw ka, buhataw mo. May mali na para sa ginagawa mo. Kaya ang importante may mentor. Magtanong ka sa mentor, at tama ba itong ginagawa mo? Kasi may idea yan na pwedeng mo makuha, ma-apply mo. Diba? Isa sa sekreto para yumaman ka, dapat may mentor ka. Diba? Alright, malapit na. Tandaan nyo, ito ang comfort zone. Dito, where the magic happens. Lalabas na sa comfort zone mo, mahirap tumawid pero nandun yung magic. Okay? Hindi naman madali yung magsakripisyo. Hindi madaling mapuyat, hindi madaling magutom. Di ba sabi sa network, ang kailangan natin dito, yung gagawin na natin dito, hahataw, magsasakripisyo, may puyat, may gutom. Wala pa tayo sa network, sanay na tayo sa hirap. Wala pa tayo sa network, sanay na tayo magutom. Tama? Ngayon ka pa mag-iinarte. Di ba? Mas ngayon mo seryosohin, kahit mahirapan ka, be proud kasi sanay ka nang nahirapan dati pa. Di ba yung malakot na nahihirapan talaga, no? Pero guys, tandaan nyo, ipalakpak mo yan. Kasi, ipalakpak mo yan. Kasi hindi ka naman habang buhay nandyan. Tandaan nyo, ang mangga na iinom.
Agila ang itlog na pipisa. Tama. Baka mamaya, bukas, ibigay ni Agila ko. Baka bukas, ibigay mo yung itlog na napapipisa bukas. Tama. Kaya every time, di ba? Every time na nakakaramdam ka ng panghihina, paghinto, pag-quit, ang isipin mo, baka bukas, ibigay na sa akin. Tama. Ano ang mindset? Tama. Tulungan mo yung sarili mo. Maraming dahilan ng ito. Di ba? Tama ba? Tama. Lalo na sa mga matatagal. Sino matatagal na? Alam niyo, gusto ko maging mindset nyo. Matagal na ako, ibig sabihin, malapit na. Yeah. Di ba? Kasi pwede mo sabihin negative eh. Ano ba yan? Tagal-tagal ko na. Hinto na ako sa Spartans. Mali. Tulungan mo yung sarili mo. Malapit na ako kasi matagal na ako kay Spartans. Yun talaga yung kailangan. Tama ba? Tama. Tama. Diba? So, yun na. Katulad nila, na sabi ko naman sa inyo, na ito yung resulta. Ito yung resulta ng pagod, puyat, sakripisyo, di ba? Yung may negative sa environment. Pero, sabi ko nga, enjoyin mo kung nahirapan ka ngayon, kasi ibigay rin talaga sa'yo. Diba? 100,000, 5 weeks, kasama sa Bali, Indonesia. Possible, din ngayong taon, by August, may labas ng kanyang first card. Diba? Yan yung naghihintay. Ngayon, sino ang willing dumaan? Sino ang willing na mahirapan? Ako. Diba? Kanina, ganyan. Ako sa inyo nasalita eh. Ha? Okay, pre, balik. Diba? Ito, deserve niya ang Elmer. Isipin nyo ha, si Elmer magdalawang taon bago tumutok. Kaya nga kung nahihirapan ka, enjoy mo yan. Sino yung sino yung willing dumaan sa dinaanan ni Elmer? Siyempre, si Elmer nga dumaan, kaya yung resulta eh. Diba? Ayan. So, grabe, yung pag-hit namin na goal sa Bali, Indonesia, puyatan. Puyatan talaga na 2 days before matapos ang goal na hit, iba yung saya. Mararamdaman mo yung saya kapag natapos mo na yung goal. And hindi ibig sabihin na tapos mo yung goal mo, magpapahinga ka na. It's just a step para sa susunod na goal. Kaya ngayon, nag-hit na naman sila ng sasakyan. Hindi nila ang Bali, mag-partner, ang OYO, mag-partner, ang iparagiri na mag-partner, hinit nila. Di ba, isipin nyo, makasama mo yung partner mo, mag-ahali mo kayo sa Bali. Di ba? Masarap. Worth it ba yung pagod, yung kuya, kung magpapahinga ka naman sa Bali? Yes. Nang libre? Tama. Ito yung mga sample ko sa inyo ng mga tao na pag sinabing goal, goal talaga. Whatever it is. Whatever it is, kahit anong dahilan, wala yan. Diba? Yan. Masasabi ko lang, nilagay ko lang to kasi gusto ko lang maging sample sa inyo. Kasi sa Legends Empire talaga, nasa dugo talaga kahit pa paano, maging goal getter. Diba? Itong goal na to, 1 month binigay device. Pero nahit namin ng 20 days. Pinapalapakan. Diba? Diba? Kasi ang tingin ng device, 1 month, ito yung potential na mahihit nila. Ang tingin ko, hindi yun yung potential namin, kaya pa namin ka-excel yan. Dapat may sarili kang may sarili kang inisip, di ba, na kung ito yung binigay ni Vice, ibig sabihin naniniwala sila na kaya namin. Hindi, mas naniniwala ako na mas kaya pa namin ka-excel. Kaya nahit namin ng 20 days. Di ba? Ito, isa lang naman. Bantayan. Di ba? Bantayan Island. Dominate. Ilocos. Dominate. Di ba? Hindi sa pagbubuhat ng bangko. Pero makikita mo, darating yung time, yung hataw mo, yung pagod mo, yung sakripisyo mo, ikaw naman yun nandito.
Ikaw naman yung binibuild up ko rito. Darating yung time, dapat hindi na sa Elmer yung sinasabi ko na nagsakripisyo after 2 years nagka-resulta. Dapat sa susunod na to ko, isa na rito yung nagiging halimbawa ko na nagka-resulta. Di ba? Pwede sabihin, ma-inspire ka kala Elmer, kala Mates, di ba? Kala Raima, kala Joy, kala Joan, di ba? Pero dapat i-goal mo rin na darating yung time. Ikaw na yung nasa poster. Mas maganda ka kung ikaw na yung nasa harapan at nagsasalita. At ikaw naman yung nag-i-inspire sa ibang tao. I-goal mo yun. Di ba? Alright? Malapit na. Ayan no? Legends and Fire, 13, 14, ang kasama natin sa Valley and Delicia. Alright? Next. Malapit na. Para makapagano na kayo. Ngayon, pinag-usapan natin ang goal natin. Okay? Sino ang excited dito? Yun. Sino excited makasama sa yacht incentive na kapatid? Sa mga nasa Zoom, excited ba kayo? Gusto niyo bang makasama? Dapat ma-excite ka. Tama? Sino naman ang gusto makasama sa Palawan? Sino ang gusto makasama sa Hong Kong? Abangan nyo. Abangan nyo. Kasi wala nang isang taon, lahat to mangyayari kay Spartans. Alright. So, darating yung time, ikaw magsasalita dito, papakita mo sa mga tao mo, yung goal mo, yung dream world mo. Isa-isa machechikan mo yan. Tama? Ito yung dream world ko na ginawa namin. Ginawa ko to 2023, January, last year lang. Pagka-August, na-checkan ko yung sasakyan. Hindi lang kulay ko lang, pero hindi. Diba? Abangan nyo, baka sa susunod, mapunta rito yan. Yan. House naman. Diba? Yun yung masarap na dapat na-inspire ka. Dapat mas na-motivate ka na pwede pala. Pwede pala kay Spartans. Diba? Darating yung time, ito, kahit yung travel, na-experience ka na, kahit na paano eh, di ba? Eh, yung dating imposible, baka sa ngayon, imposible pa sa mga bago. Ganyan din ako na nagsisimula. Sabi nga, di ba sa Bible, with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Siyempre, sa tulong nasa itaas. Alright, so darating yung time, kami naman yung makikinig sa inspirational kwento nyo, and now is the right time to take action. Hindi nyo na dapat ipagpapasa bukas. Power of now. Kung kinakailangan, gawin mo ngayon, gawin mo ngayon. Tama? Tama! Huwag mo nang patagalin pa. Kasi may expiration yan. Alright? Sabi nga dito, powerful dreams inspire powerful action. Ang isang malaking pangarap, kailangan ng malaking action. Tama ba? Yes. So malalaman natin after ng training na to, maya-maya din kung sino yung mag-a-apply. And excited ako na makilala kayo, makita yung mga mukha nyo sa top earner, makita yung mga mukha nyo na nagkakaresulta, nagkakaroon ng check-in. Excited kami na makasama kayo sa mga travel namin. Okay, dito kay Spartans, lahat posible. With that, maraming salamat. Wow! 2 million?